Hindi alam ng mayabang kong CEO, si Althea Montenegro, na nakatali ako sa isang sistema. Sa pamamagitan ng paggawa ng 100 bagay para sa kanya, mabubuhay ko muli ang aking kasintahan. Si Sofia, sa totoong mundo, tiniis ko ang kanyang malamig na titig sa loob ng 5 taon at natapos ang 79 na gawain. Nang dumating ang ika-100 gawain, binigyan niya ako ng isang dokumento. Kung handa kang makulong, handa ka rin ba dito? Ang nakasulat sa itaas ay, voluntaryong kasunduan sa donasyon ng puso. Yumuko ako at tumingin diretso sa kanyang mga matang kasing lamig ng yelo. Si Miguel Torres may sakit sa puso. At tanging ang puso mo ang tugma. Huwag kang mag-aalala. May inihanda akong artipisyal na puso para sa iyo mula sa ibang bansa. Sapat upang mapanatili ang iyong basic life. Basta pumayag kang magbigay ng puso para kay Miguel. Pakakasalan kita. Matagal akong nanahimik. Akmang magsasalita pa si Althea nang bigla akong tumingala. Puno ng panunuya ang aking mga mata. Sige, magbibigay ako. Bahagyang nanginig si Althea. Talaga, pumapayag ka. Tuloy pa rin ang aking malumanay na ngiti. Basta't hiling mo, handa akong gawin. Ang pagbibigay ng puso sa taong mahal mo, ito ang aking ika-100 gawain para sa iyo. Kapag natapos ko ito, mabubuhay ko na si Sofia at tuluyan na akong aalis. Walang pag-aalinlangan. Pinirmahan ko ang dokumento. Idinagdag ni Althea. Ang operasyon ay mangyayari pagkatapos ng kalahating buwan. Aayusin ko ang lahat para hindi ka gaanong mahihirapan. Tumango ako, ngunit puno ng paglaya ang aking puso. Makalipas ang 3 araw, kaarawan ni Miguel Torres. Ang handaan ay sa marangyang yate na binili ni Althea para sa kanya. Sabi-sabi, si Althea mismo ang nag-ayos ng lahat, puno ng pulang rosas. Tsokolateng may ukit na pangalang Miguel. At mga paputok na sapat ang liwanag para sa buong Metro Manila. Lahat ay nagpapakita ng kanyang matinding pagmamahal. Sa kasagsagan ng kasiyahan, inilabas pa ni Althea ang isang Pulse Aries na tinatawag na tunay na puso ng pag-ibig. Nagkakahalaga ng bilyon mula pa noong nakaraang siglo. Siya mismo ang nagsabit nito sa pulso ni Miguel. Nagkagulo ang lahat. Hindi ba iyan ang Pulse Aries na dating pag-aari ni Princess Diana ng England, bulungan nila? Nabalitaan ko, sa Sotheby's auction, binili iyan ng isang bilyonaryo dahil gusto raw ibigay sa tunay na pag-ibig niya. Si CEO Althea pala ang bilyonaryong iyon. Ang pagmamahal ni CEO Althea kay Sir Miguel. Kitang-kita naman sa loob ng maraming taon. Mayaman na, makapangyarihan, maganda pa, at tahimik na pinrotektahan si Miguel. Halos binaligtad niya ang buong syudad para lang sa isang bagong empleyado. Sa isang liblib na sulok, tahimik kong pinagmamasdan ang lahat. Nang akala ko'y magtatapos ng payapa ang araw, biglang lumapit si Miguel Torres. Sa boses na kami lang ang nakarinig. Malamig niyang sinabi, "Paolo, hindi pa ba sapat ang nangyari dati? Naglakas loob ka pang pumunta dito. Ngayon ipaparanas ko sa iyo kung gaano kalaking pagkakamali ang patuloy na pagkapit kay Althea." Kasunod noon, tinanggal niya ang Pulse Aries sa pulso niya at itinapon sa dagat. Pagkatapos, nagkunwaring nagulat siya at itinulak ako papalayo. "Mr. Paolo, nababaliw ka na ba? Kahit naiinggit ka dahil mabait sa akin si Althea. Hindi mo dapat itapon ang Pulse Aries." Dali-daling napunta sa amin ang atensyon ng lahat. Mas nag-alala si Althea at pinrotektahan si Miguel. "Ano ba, Miguel? Inaway ka na naman niya." Ang tanga-tandang dramahan. Nakaramdam ako ng bahagyang pagka-amused. Ngunit naintindihan ko na kahit gaano kaina ang kasinungalingan ni Miguel, ako ang sasalo ng lahat. Maya-maya pa, nagpalit ng mukha si Miguel. Kumapit kay Althea at humagulgol. "Ate Althea, itinapon ni Mr. Paolo ang Pulse Aries na bigay mo sa akin sa dagat." Naging kasindak-sindak ang malamig na mukha ni Althea. Ang kanyang mga mata ay parang matatalim na kutsilyo na nakatutok sa akin. "Ang mga sinabi ko sa iyo, parang hangin lang sa iyo." Pagkasabi niyon, muli niyang niyakap si Miguel at walang tigil na inalo ito. "Huwag kang mag-alala, Pulse Aries lang iyan. Kung gusto mo, bibilhan kita ng iba." Umiiyak pa rin si Miguel habang tinutulak si Althea. "Hindi, espesyal sa akin iyon. Iyon lang ang gusto ko." Napasimangot si Althea at lalong humigpit ang yakap kay Miguel. "Sigurado kang kailangan mo yan makita ngayong araw." Tumango si Miguel ng mariin. Dahil sa nakumpirmang sagot, humarap sa akin si Althea.
Malamig ang boses. Walang emosyon. Kung ganoon, kung sino ang nawala, siya ang sisisid para hanapin. Nang sumunod na sandali, walang pag-aalinlangan niya akong itinulak sa tubig. Ang malamig na tubig ay agad akong nilamon. Tanging konting liwanag na lang sa ibabaw ang natitira. Hanggang sa unti-unti itong nawala. Pinaikit ko ang aking mga mata. Nararamdaman kong lalong lumalalim ang aking katawan. Pagod na pagod, inaantok, at gustong-gustong matulog. Ngunit hindi ako pwedeng matulog. May huling gawain pa akong hindi natapos. Kung hindi ko iyon magawa, hinding-hindi ko na makikita si Sofia. Pagkaalala ko niyan, hindi ko alam kung saan galing ang lakas. Agad akong nagmulat at buong lakas na lumangoy pataas. Nang makaahon ako, ubos na ang aking lakas. Hindi pa ako nakakabawi. Biglang may malakas na tama sa balikat ko at natamba ako sa tubig muli. Sa tabi, isang hanay ng mga bodyguard na nakasot ang nakatingin sa akin ng walang emosyon. Malamig ang boses, sabi ni CEO Althea. Hanggat hindi mo pa nakukuha ang pulse ares, hindi ka pwedeng umakyat. Nabulunan muli ako ng ilang lagok ng tubig bago ako nakalma. Mukhang kung hindi ko pa mahahanap ang pulse ares ngayon. Hindi ito matatapos ng madali. Wala akong choice. Sumisid ako sa ilalim ng tubig ng paulit-ulit. Pagkatapos ng 3 oras at hindi mabilang na pag-ahon at pagsisid. Sa wakas ay nakita ko ang pulse ares na itinapon ni Miguel. Nang makaahon, manhid na ang buong katawan ko. At ang aking mga daliri ay namumuti na sa pagkakalubog sa tubig. Binigyan ako ng bodyguard ng isang set ng damit at sinabing, magpalit ka, tapos lumabas ka na. Nanginginig akong kinuha ang damit at mag-isa akong pumasok sa banyo. Sa sandaling iyon, tila may pumasok, pamilyar na boses. Pagkausisa ko, si Miguel Torres pala kasama ang kanyang barkada. Miguel, grabe talaga pagmamahal sa iyo ni Althea. Ganyang kamahal na pulse ares, basta binigay lang, pati sarili niyang buhay, halos ibigay na rin sa iyo. Dati, sabi mo parang ate lang at umalis pa kasama ang ex-girlfriend mo. Nung narinig ng ex mo na may sakit ka sa puso, tumakbo agad palayo, si Althea lang ang hindi ka iniwan. Ganyan na lahat ginawa niya para sa iyo. Kahit batong puso, lalambot na, hindi mo na talaga siya ituturing na ate lang. Tumawa si Miguel, puno ng yabang ang boses. Ha, akala mo hindi mo ako maloloko? Parang ate lang, palusot lang iyon. Gusto ng tao ang hindi nila makuha. Kung hindi ko gagawin iyon, paano ako magiging parang buwan na malayo para sa kanya? Basta pinapaasa ko siya. Mamahalin niya ako palagi. Mas maganda iyon kaysa sa maging kasama niya araw-araw. Nagulat ang mga kasama niya. Hindi. Ibig sabihin, nung sinabi mong nagpunta ka sa ibang bansa kasama ang ex mo. Peke lahat. Tumawa ng malakas si Miguel. Oo naman. Sino pa ba ang makakatalo kay Althea sa mundong ito? Ang babaeng iyon ay gamit lang para mapagseselos si Althea. Tingnan mo, ilang taon na si Althea nagdurusa at naghahabol sa akin. Hindi ba? Hindi napigilan ng barkada ang pumalakpak. Ang galing mo talaga, Miguel. Pero, Miguel, huwag mo naman sobrahan ang paglalaro. Narinig ko na, dahil sa puso mo. Malapit nang magpakasal si Althea sa gunggong na si Paulo na iyon. Kung magpakasal sila, mawawala lahat ng plano mo. Kumpiyansang sinabi ni Miguel, may paraan ako para dyan. Tsaka, walang pakialam si Althea sa gunggong na iyon. Ilang araw pa lang ang nakakaraan. Sinadya kong sampelan ang sarili ko ng 3 beses. Pinagsasampal niya pabalik ang gunggong na iyon ng 30 beses. Ngayon, itinapon ko ang pulse ares sa dagat. Wala siyang pag-aalinlangang itinulak siya sa tubig. Siguro hanggang ngayon hindi pa nakakaahon. Marami pa akong paraan para pahirapan siya. Maniwala kayo sa akin. Hinding-hindi ko sila papayag ang magpakasal. Unti-unting lumayo ang boses ng dalawa hanggang sa tuluyang naging tahimik ang banyo. Dahan-dahan akong lumabas. Hawak pa rin ang cellphone na nagre-record. Parang buwan na malayo. Iyon lang pala ang halaga niya. Pinindot ko ang i-stop recording at tiningnan ang kumpletong recording na na-save. Sarkastiko akong ngumiti. Ito na ang huling regalo ko kay Althea bago ako tuluyang umalis. Pag-uwi ko sa bahay, hating gabi na, pagod na pagod. Binuksan ko ang pinto. Agad kong nakita ang isang babae na nakaupo sa sofa. Naka-cross legs. May malamig na mukha at malalim na mga mata. Nakatitig sa akin. Nang makita niya ako, bahagyang naging seryoso ang mukha ni Althea.
Pinagsabihan na kita. Bakit patuloy mo pa rin kinakalaban si Miguel? Ganito pala. Naghihintay siya sa living room para lang tanungin iyon. Naisip ko ang recording sa cellphone ko. Sa pagnanais na makuha ito, biglang natigilan ang kamay ko nang mahawakan ko ang malamig na casing ng telepono. Bigla akong natauhan sa tindi ng pagmamahal ni Althea kay Miguel sa ngayon. Kahit kitang-kita ang katotohanan, hindi siya maniniwala. Baka isipin pa niya na may ginagawa akong kalokohan. Ang pinakamagandang oras para lumabas ang recording na ito ay pagkatapos akong mawawala o umalis sa sistemang ito. Dahil ang patay ay hindi nagsisinungaling. Bahagya akong ngumiti, naghanap ng dahilan para maiwasan ang usapan. Isipin mo na lang, sobra kitang mahal kaya sobra akong selos kay Miguel. Kaya ko nagawa ang mga iyon. Pagkasabi ko nyon, tumalikod ako at naglakad papunta sa aking kwarto. Iniwan si Althea na nakatitig sa aking likod. Malalim ang iniisip. Kinabukasan, kaarawan ni Sofia. Maaga pa lang, umalis na si Althea Montenegro. Para sa akin, magandang pagkakataon ito. Maaari ko nang malayang ipagdiwang ang kaarawan ni Sofia. Dati, ako mismo ang gumagawa ng cake at pumipili ng regalo para sa kanya. Masaya kaming magkasama na humihip ng kandila at kumain ng cake. Sa pagkaalala sa mga alaalang iyon, hindi ko napigilan ang mapangiti. Masaya akong bumaba sa kusina at nagluto ng buong hapagkainan ng mga paborito ni Sofia. Nagluto rin ako ng birthday cake at pansit. Pagkatapos mailagay lahat, kinuha ko ang litrato ni Sofia at dahan-daang hinaplos ang kanyang pinong mukha. Maligayang kaarawan, Sofia. Hindi ko pa natapos ang pangalang Sofia nang biglang bumukas ang malaking pinto. Pumasok si Althea Montenegro. Mabilis ang lakad. Nagtagpo ang aming mga mata. Medyo naging awkward ang atmosphere. Bahagya akong nataranta at tinago ang litrato. Nakita ni Althea ang lahat sa harap niya at halatang nagulat. Pagkatapos, bahagyang naging seryoso ang kanyang mukha. Paano mo nalaman na kaarawan ko ngayon? Bigla akong naaalala ang impormasyong sinabi sa akin ng sistema tungkol kay Althea. Oo, ngayon din pala ang kaarawan ni Althea. Ang pamilya Montenegro ay may 2 anak na babae. Si Althea Montenegro, na malamig ang pag-uugali at panganay, ay naging biktima ng pagpapabeya simula bata. Ang kaarawan niya at ng kanyang nakababatang kapatid ay 1 araw lang ang pagitan. Palaging natatandaan ng kanilang mga magulang ang kaarawan ng nakababatang kapatid ngunit nakakalimutan ang kanya. Hanggang sa tuluyang namatay ang kanilang mga magulang at kapatid sa isang aksidente sa sasakyan. Bago sila mamatay, tanging ang nakababatang kapatid niya lang ang kanilang niyakap. Mula noon, hindi na siya nagdiriwang ng kaarawan. Kahit si Miguel Torres, ang kanyang childhood friend, ay hindi kailanman naaalala ang kanyang kaarawan. Kaya't sa sandaling ito, halatang medyo naguguluhan si Althea sa lahat ng nakita niya sa harap. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ako naman, syempre, hindi pwedeng sabihin na hindi para sa kanya ang lahat ng iyon. Kaya nanatili lang akong tahimik. Ngunit sa paningin ni Althea, iyon ay isang pag-amin. Dahan-dahan siyang lumapit sa hapagkainan. Bahagyang nanginginig ang kanyang maitim na mga mata na laging nagpapakita ng lamig at kawalan ng pakialam. Sa sandaling ito, hindi niya napigilan na ipakita ang magkakahalong emosyon. Nakita ito ng katulong na si Manang Linda, na nakatayo sa likod niya. At agad siyang sumiganda. CEO Althea, naghanda po talaga ng sorpresa si Sir Paulo para sa inyo. Lahat po ng iyan ay ginawa ni Sir Paulo mag-isa. Abala po siya buong araw. Wala pong tumulong sa kanya. Nakita ko pa nga, halos napaso ang kamay niya. Maganda ang relasyon namin ni Manang Linda. Sa mga nakaraang taon, madalas ko siyang tinutulungan. Kaya madalas din siyang tutulong sa akin sa pagsasalita. Sa pagkakataong ito, para mas maging maganda ang relasyon namin ni Althea, natural lang natutulong siya sa akin sa pagsasabi ng magagandang bagay. Saglit na sumilay ang pagkaantig sa mukha ni Althea. Ngunit pagkatapos ay muli siyang natauhan at malamig na sinabi, "Huwag mo na ulit gagawin iyan. Huwag ka na maghanda ng ganito para sa akin." Kahit sinabi niya iyon, umupo pa rin siya at kinuha ang pansit sa tabi niya. Naalala niya noon, lagi siyang naiinggit sa pansit na niluluto ng nanay niya para sa kapatid niya. Pero hanggang sa namatay ang nanay niya, hindi pa siya nakatikim. Ngayon, unang beses siyang kakain nito. At gawa pa ni Paulo.
Nang makita ko na tuluyan niya akong hindi naintindihan, wala na akong nagawa kundi sundan ang agos. Umupo ako kasama niya at inubos namin ang isang mangkok ng pansit. Kinuha niya muli ang kutsilyo. Handa nang hiwain ang cake. Sandali, dali-dali kong pinigilan ang kamay niya. Sabay kuha ng mga kandila sa tabi at sinaksak sa cake. Halatang naguluhan si Althea. Bahagyang nanginginig ang kanyang mahahabang daliri at binawi niya. Hindi pa siya nagdiriwang ng kaarawan. Kaya nakalimutan niya na bago kumain ng cake, kailangang hipan ng kandila at mag-wish. Pagkatapos sindihan ang mga kandila, hinikayat ko siyang mag-wish. Malamig niyang sinabi, nakakagulo. Pero sa huli, mahina siyang nag-wish. Sana maging matagumpay ang operasyon ni Miguel at maging ligtas siya sa loob ng 5 taon. Pagkasabi noon, aksidenteng napatingin siya sa mukha ko sa tabi. Nang makita ang kadiliman sa aking mga mata, hindi niya napigilan ang kanyang puso na mabagabag. Napasimangot siya at biglang nagdagdag ng isang pangungusap. Sana maging matagumpay rin ang operasyon mo at maging ligtas. Nang matapos ang selebrasyon ng kaarawan, tumayo siya at akmang aalis na, pero sa sandaling iyon, biglang, walang abiso, bumagsak ang chandelier sa kisame. Habang bumabagsak ang ilaw patungo kay Althea, biglang nanikip ang dibdib ko. Kung mamatay ang subject ng misyon ko, mabibigo agad ang misyon ko. Kaya, hindi na nag-isip pa, sumugod ako patungo kay Althea. Ang basag na ilaw ay kumislap na parang mga nahuhulog na bituin. Ginawang malabo at maliwanag ang living room sa isang iglap. Sa nakakasilaw na liwanag na iyon, natamba ako, bago pa man mawalan ng malay. Parang nakita ko si Althea na halos mabaliw sa pagtakbo patungo sa akin. Siguro, tinamaan ako ng ilaw sa ulo kaya hindi ako malinaw mag-isip. Kung hindi, paano ko makikita si Althea na nagpapakita ng pag-aalala para sa akin? Sa pagitan ng pagkagising at pagkakatulog, hindi ko alam kung gaano katagal akong natulog. Nang magising ako, nasa ospital na ako, sa tabi ng kama, binabantayan ako ni Althea. Nang makita niya akong nagising, tila may bigat sa kanyang pagkatao. Bakit ka sumugod? Ayaw mo na bang mabuhay? Nahihilo pa rin ang ulo ko, pero malinaw sa akin na hindi ko pwedeng sabihin ang totoo sa kanya. Kung namatay siya dahil sa ilaw, paano ko matatapos ang misyon ko? Paano ko bubuhayin muli si Sofia? Tiningnan ko siya. Ang aking mga mata ay parang namumutya. Dahil mahal kita. Dahil mahal kita. Hinayaan kong masaktan ako. Dahil mahal kita. Handa akong magbigay ng puso. Dahil mahal kita. Kahit ano kaya kong gawin. Hindi na maalala ni Althea kung pang ilang beses niya na narinig ang ganoong kalalim na pagtatapat mula sa akin. Tila wala pang kahit sino ang kasing tindi at kasing tapat na naglagay sa kanya sa unang pwesto. Sa pagkaalala sa nakalipas na 5 taon mula nang lumitaw ako sa tabi niya. Napakaraming bagay na ang ginawa ko. Kapag lasing siya, ako ang nagbabantay sa tabi niya buong magdamag. Kahit nasaan ako, basta tawagan niya, agad akong pupunta. Kahit paulit-ulit niya akong saktan dahil kay Miguel. Hindi ko ito pinansin. Gaano katindi at kalalim ba ang pag-ibig para magawa ko ang lahat ng ito? Malakas na nanginginig ang puso ni Althea. Akmang bubuksan niya ang bibig niya para magsabi ng kung ano. Bigla namang malakas na binuksan ang pinto ng kwarto. Ate Althea, hindi maganda. Nasugatan si Miguel. Agad naging seryoso ang mukha niya. Tumayo siya mula sa upuan. Ano ang sabi mo? Agad namang nagpaliwanag ang dumating. Nasa ospital na siya, pero masyado nang malaki ang nawala niyang dugo. Kailangan agad ng blood transfusion. Kulang ang blood bank. Hindi ba kasing type ng dugo niya ang dugo ni Mr. Paulo? Dali, pakuhanan siya ng dugo. Pagkatapos ng 5 taon, ito ang unang beses na nagpakita siya ng pag-aalinlangan sa pagitan ni Miguel at Paulo. Napasimangot siya, at sa kanyang mga mata ay may bahid ng pag-aatubili. Wala na bang ibang paraan? Kada rating lang ng pinsala ni Mr. Paulo. Nagulat ang lahat. Hindi nila akalain na si Althea, na laging itinuturing na pinakamahalaga ang buhay ni Miguel, ay magkakaroon ng ganitong sandali ng pag-aalinlangan. Nagkatinginan sila. Hindi makapaniwala. Ate Althea, ano ba ang sinasabi mo? Si Mr. Paulo ay isang simpleng alagad ng pag-ibig. Bakit mo pa siya iisipin? Lalong naging seryoso ang mukha ni Althea. Akmang bubuksan niya ang bibig niya. Pero inunahan ko na siyang magsalita. Inangat ko ang kumot at bumaba mula sa kama.
habang isinusuot ang jacket ko. Naglakad ako papalabas. Tara na, pwede akong magbigay ng dugo. Sa sandaling ito, syempre, mas mahalaga ang buhay ni Miguel kaysa sa buhay ko. Kung mamatay siya, hindi ko matatapos ang misyon ko. Hindi ako nalulungkot, sadyang kada rating lang ng pinsala ko. Kaya ngayong naglalakad ako, nahihilo ako. Kailangan ko pang kumapit sa pader para makapaglakad. Pagkakita sa aking paika-ika na paglayo, biglang nakaramdam ng sakit ang puso ni Althea. Ito ang unang beses na naramdaman niya ang sakit para sa akin. Pakiramdam niya, napakakakaiba nito. Malinaw na si Miguel Torres ang pinakamahalagang tao sa puso niya. Pero bakit siya nakakaramdam ng sakit para sa ibang lalaki? Siguro, pagka-guilty lang ito. Paulit-ulit na sinasabi ni Althea sa sarili niya sa kanyang isipan. Nakakaramdam lang ako ng awa sa kanya. Normal lang iyon dahil kada rating lang niyang iligtas ang buhay ko. Sinundan niya pa rin ako papunta sa blood donation room. Sa loob ng donation room, napakalamig ng aircon. Nakasuot lang ng manipis na jacket si Paulo. Hindi niya mapigilan ang panginginig ng katawan. Sa tabi, tinitingnan ni Althea ang medyo magaspang na paghawak ng nurse. Lalo siyang napasimangot. Sapat na ba? Gaano pa karami ang kukunin? Hindi ba't sobra na iyan? Tumungala ako at seryosong sinabi. Huwag kang mag-aalala. Hindi ito makakaapekto sa operasyon ng heart donation sa loob ng ilang araw. Napataas ang kilay ni Althea. Akmang bubuksan ang bibig para ipaliwanag na hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Pero naitaas na ng nurse ang karayom. Tapos na. Sa dami ng dugo na kinuha sa isang beses. Kailangan mong magpahinga ng mabuti sa susunod na mga araw. Huwag kang mag-exercise ng sobra. Mahina akong nagpasalamat at tumayo. Mapatla ang mukha. Nagpaalam ako kay Althea. Pagod na ako. Gusto kong bumalik sa kwarto ko. Bumisita ka na lang kay Miguel. Pagkasabi niyan, hindi ko na hinintay ang sagot ni Althea. Ginamit ko ang kamay ko para hawakan ang braso ko at dahan-daang lumabas ng pinto. Hindi maintindihan ni Althea kung bakit medyo hindi komportable ang kanyang pakiramdam. Hindi niya masabi kung anong klaseng pakiramdam iyon. Basta alam niya, may mabigat na bato na nakadagan sa kanyang dibdib, na nagpapahirap sa kanyang huminga. Sa mga sumunod na araw, nanatili ako sa ospital. Sakto naman, malapit na ang operasyon ko. Kaya mas maginhawa sa ospital. Paminsan-minsan, may nurse na dumadalaw para tignan ako. Narinig ko rin ang ilang chismis tungkol kina Althea at Miguel. Alam mo yung pasyente sa VIP room. May malaking personalidad iyon si Sir Miguel. Sino ba sa buong ospital ang hindi nakakakilala sa kanya? Si CEO Althea ng Montenegro Group. Grabe talaga ang pagmamahal at malasakit niya sa kanya. Hindi lang basta pinapunta niya ang mismong hospital director para tignan siya. Umarkila pa siya ng buong palapag ng VIP room para lang sa kanya. Oo nga, nung huli akong nag-deliver ng gamot, nakita ko mismo, yung parang Diyosa na malamig sa harap ng ibang tao. Nandoon, bit-bit ang cake, napakalambing habang sinusubuan si Sir Miguel. Kung sa buong buhay ko, magkaroon lang ako ng isang mahal sa buhay na ganoon ang pagtrato sa akin. Kahit mamatay pa ako, okay lang. Tuwing naririnig ko ang mga bagay na ito, tahimik akong pumipikit, pinapadaan lang ang mga sinasabi nila. Hindi ko kailangang kainggitan ang kahit sino. Si Sofia ko ang pinakamagandang babae sa mundong ito. Malapit na, malapit ko nang makita ang taong pinakagusto kong makita. Lalong papalapit ang araw ng operasyon. Pero medyo naging kakaiba si Althea. Araw-araw, bumibisita siya sa kwarto ko. Nagdadala pa nga siya ng mga paborito kong pagkain. Siguro, takot siyang magbago ang isip ko. Kaya sa mga huling araw na ito, espesyal ang pag-aalaga niya sa akin. Sa totoo lang, hindi niya kailangan gawin iyan. Mas importante pa sa akin ang operasyong ito kaysa sa kanya. Masyado nang matagal akong nakahiga sa kama. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Bumaba ako sa kama at naglakad-lakad. Sa may hagdanan, aksidente kong narinig ang pag-aaway ng ilang tao. Wala akong interes sa pribadong usapan ng iba. Akmang aalis na ako, nang bigla kong narinig ang pangalan ko. Si Althea pala at ang ilan niyang mga kaibigan ang nag-aaway tungkol kay Miguel Torres. Ate Althea, ano ba talaga ang iniisip mo? Hindi ba't si Miguel ang pinakamahal mo? Ngayon, ginagamit niya ang buhay niya para bantaan ka na huwag pakasal kay Mr. Paulo. Bakit ka pa nag-aatubiling pumayag?
Matagal na katahimikan. Bago dahan-daang umalingaw-ngaw ang malamig na boses ni Althea. Kung hindi ako pakakasal sa kanya, paano kung ayaw niyang magbigay? Agad na nakahinga ng maluwag ang lahat. At tumatawa nilang sinabi, Ate, huwag kang mag-aalala. Kitang-kita namin kung gaano ka kamahal ni Paulo sa loob ng mga taon. Kahit hindi ka pakakasal sa kanya, magbibigay pa rin iyan. Tsaka, sa ganoon, hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mong kaligayahan at magkakaroon ka ng chance kay Miguel. Hindi ba't si Miguel ang gusto mo palagi? Kitang-kita ko, nitong mga nakaraang araw, iba na ang tingin niya sa iyo. Sa ganoon mong tinding pagmamahal, sino ang hindi mapapatibok ang puso? Miguel, kahit hindi niya diretsong inaamin. Kitang-kita mo naman na nag-alangan na siya sa iyo. Patuloy silang nag-usap, matagal na matagal, pero si Althea, nanatiling tahimik. Nang makita ng mga kaibigan niya na hindi siya nagsasalita, sa wakas ay na-realize nila kung ano ang nangyayari. Hindi makapaniwala, nagtanong sila, Ate Althea, ano ba talaga ang pinag-aalangan mo? Ano, baka gusto mo na talaga si Paulo. Ang mga salitang iyon, tila sa wakas ay nakapagpamulat kay Althea. Nagbago ang kulay ng kanyang mukha, at ang kanyang boses ay naging lalong malamig. Gusto. Hindi ko kailanman magugustuhan ang taong iyon. Habang buhay, nakatayo ako sa pasilyo. Mapanuya akong ngumiti sa sarili. Hindi na ako nakinig pa. Umalis ako. Hindi pa nagtagal pagbalik ko sa kwarto. Agad na lumitaw si Althea sa harap ko. Malamang, pumunta siya dahil sa usapan nila kanina. Gaya ng inaasahan. Pagkaupo niya, diretso na siya sa punto. Ayaw ni Miguel na gamitin ko ang sarili kong kaligayahan para lang mabigyan siya ng pag-asang mabuhay. Kaya, kahit anong mangyari, ayaw niyang tanggapin ang puso mo sa ganitong paraan. Pasensya na, nangako akong pakakasalan ka noon. Ngayon, kailangan kong bawiin iyon. Maaari kitang bigyan ng isang hiling. Maliban sa pagpapakasal, kahit ano, okay lang. Naalala ko ang sinabi ni Miguel sa akin noon na hinding-hindi niya papayag ang matupad ang hiling kong magpakasal kay Althea. Agad kong naintindihan ang lahat. Ito pala ang paraan niya para pigilan ako. Muling tiningnan ko si Althea. At wala nang iba sa puso ko kundi kapayapaan. Ang hiling ko ay mapadali ang operasyon. Ang sagot ko ay ikinagulat ni Althea. Matagal siyang nanahimik bago makabawi sa sarili. Ito ang hiling mo. Ang tanging hiling mo ay mapadali ang operasyon. Tumango ako. Walang anumang kalabuan sa aking mga mata. Oo, gusto kong makita mo agad ang isang malusog na Miguel. At ako rin. Makikita ko na ang isang malusog na Sofia. Althea, pareho nating makukuha ang gusto natin. Sa pagtingin sa aking mga matang puno ng pagmamahal. Lalong naguluhan si Althea. Na-imagine niya na ang daan-daang reaksyon na gagawin ko pagkatapos niyang kanselahin ang kasal. Pero wala ni isa ang katulad nito. Matagal siyang nakasimangot bago niya binuksan ang bibig niya. Paulo, bakit mo ba ako ganito kamahal? Nagtagpo ang aming mga mata. Sa kanyang malalim na mga mata. Parang nakikita ko ang taong pinakamahal ko noon. Ngumiti ako, at seryosong sinabi, naparito ako sa mundong ito dahil sa iyo. Ang mga salitang ito ay totoo. Ang kahulugan ng aking pag-iral sa mundong ito ay siya. Ngunit itinuring lang ito ni Althea bilang pagtatapat. Hindi niya napigilan na kumislap ang kanyang mga mata. Matagal pagkatapos, sinabi niya, pagkatapos ng operasyon ng heart donation, maghahanda ako ng sorpresa para sa iyo. Para ito sa iyo bilang bayad pinsala. Bahagya akong ngumiti, at kinuha ko mula sa tabi ng kama ang isang kahon at inabot ito sa kanya. Talaga, naghanda rin ako ng sorpresa para sa iyo. Umayos ng upo si Althea. Akmang bubuksan niya ang kahon. Pero pinigilan ko ang kamay niya. Huwag. Hintayin mong matapos ang operasyon ko. Saka mo buksan. Hindi naintindihan ni Althea kung bakit. Dahil, tanging sa araw na iyon, mas magiging kapana-panabik, sa loob ng kahon ng regalo. Isang voice recorder lang ang nandoon, ang pag-uusap ni na Miguel Torres at ng kanyang mga kaibigan noon. Ito ang regalo ko para sa kanya. Bilang tugon sa 30 sampal at 3 oras na pagkalubog sa tubig dagat. Hindi narinig ni Althea ang kahulugan sa tono ng aking boses. Malapit na ang operasyon, at ayaw na rin niya makipagtalo sa akin tungkol sa maliit na bagay na ito. Mahigpit niyang hinawakan ng kahon at tumango. Sa araw ng operasyon, nakasuot ako ng puting operating gown.
Itinulak ako ng nurse papunta sa operating room. Sa aming paghihiwalay, nakatayo si Althea sa pasilyo. Nakatingin sa aking papalabas na anino. Ang kanyang puso ay biglang nanikip. Masakit na agad niyang ikinaputla. Parang may isang napakahalagang bagay sa kanyang buhay ang tahimik na nawawala. Unang beses siyang nawalan ng kontrol sa sarili. Sumugod siya at hinawakan ng doktor na akmang papasok sa operating room. Sigurado ka bang walang problema sa artipisyal na puso? Agad namang tiniyak ng doktor. CEO Althea, huwag kayong mag-alala. Ang teknik na ito ay napaka-advanced sa ibang bansa. Sigurado akong magiging ayos si Mr. Paulo. Nang marinig niya iyon, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Kakaiba, pero nakaramdam siya ng pagkataranta para kay Paulo. Pinagsabihan niya ang sarili na, buhay ang pinag-uusapan dito, kaya hindi kakaiba ang ganitong reaksyon. Pagkatapos, umupo siya sa mahabang upuan sa labas ng operating room. Sa operating room, tiningnan ko ang puting ilaw sa itaas. Mabilis na tumitibok ang puso ko. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Ang tagal ko nang naghintay. Sa madaling panahon, matatapos na ang lahat, gising na ang kasintahan ko. At babalik na sa normal ang lahat. Unti-unti, nagsimulang maging maingay ang paligid. Hanggang sa tuluyan akong nawalan ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Matagumpay ang operasyon ng pagtanggal ng puso. At sa wakas ay narinig ko ang pamilyar na boses sa aking tainga. Congratulations, Master! Natapos na ang misyon. Matagumpay na nabuhay muli ang kasintahan. Malapit na ring umalis si Master sa mundong ito. Agad, umalingaw-ngaw ang malamig na alarm mula sa monitor sa operating room. Malakas ang tunog ng warning. Si Althea, na naghihintay sa labas ng operating room, biglang napatayo mula sa upuan. Mabilis na bumalat sa kanya ang isang matinding pakiramdam ng pagkabalisa. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang buong katawan. Anong nangyayari? May nangyari ba kay Paulo? Agad namang inalo siya ng assistant niya sa tabi. Hindi po, sinabi na ng doktor. Napaka-advanced ng operasyon na ito. Magiging ayos po si Mr. Paulo. Kahit si Althea, naramdaman niya na kakaiba ito. Nang malaman niya na may panganib sa operating room, ang unang tao na naisip niya ay si Paulo. Hindi si Miguel Torres. Hindi ba si Miguel Torres ang pinakamahalagang tao sa puso niya? Bakit ganito? Bakit siya ganoon kaaalala para sa kaligtasan ni Paulo? Higit pa kay Miguel Torres. Imposible. Hindi talaga. Sigurado. Nalilito lang ang kanyang subconscious kaya siya nag-aalala ng ganoon para kay Paulo. Magiging ayos lang siya, sabi niya sa sarili. Sa mga nakaraang taon, marami na siyang pinagdaanan na mas delikadong mga sitwasyon kaysa dito. Pero ligtas siyang nakaligtas. Sigurado. Ganito rin ngayon. Bumulong siya sa sarili niya. Pero kahit siya mismo, hindi niya namalaya na sa loob ng mga taong iyon. Napakarami na palang isinakripisyo ko para sa kanya. Noong iniwan siya ni Miguel Torres para pumunta sa ibang bansa, malaki ang naging epekto nito sa kanya. Dahil sa kanya, uminom siya para makalimot, nagstay sa bar gabi-gabi, sa kanyang circle of friends. Walang makapigil sa kanya. Ang aking pagdating ang siyang hamatak sa kanya palabas sa lubak. Sa pagkaalala sa mga araw na iyon ng pagkalasing at pagkalito. Kahit si Althea mismo ay nakaramdam ng pagkaamyos sa sarili niya. Naalala niya ang unang beses na nagkita kami. Sinabi lang niya sa akin ng isang salita, umalis. Pero hindi ako nagalit. Dahan-dahan lang akong umupo sa harap niya at ainalalayan siyang tumayo. Sabi ko, okay lang. Mula ngayon, sasamahan na kita. Sumakit ang puso ni Althea. Paulit-ulit, masakit. Halos hindi siya makahinga. Kailan pa naging ganoon kahalaga ang posisyon ni Paulo sa kanyang puso? Ang mga sinabi ko sa kanya bago pumasok sa operating room, bawat eksena, bawat salita, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang isang sumpa. Ginagawa siyang hindi mapakali. Bakit ganito ang pakiramdam niya? Ang mga sinabi ko ay parang nagpapalam na ako. Biglang malakas na binuksan ang pinto ng operating room. Tinanggal ng doktor ang kanyang mask at dahan-daang lumabas. Tiningnan niya si Althea. Seryoso ang kanyang mukha. Madam Althea, ikinalulungkot ko pong ipaalam sa inyo na si Mr. Paulo ay nagkaroon ng reaksyon sa paglipat ng organ sa panahon ng operasyon. Sinubukan naming i-revive siya, pero hindi po nagtagumpay. Pumanaw na po siya.
Bago ang operasyon, sinabi niyo po na kahit anong mangyari, siguraduhing ligtas si Sir Miguel. Huwag po kayong mag-alala. Naging matagumpay po ang operasyon ni Sir Miguel. Hindi na malinaw na narinig ni Althea ang mga sinabi ng doktor. Pagkatapos nyon, ang tanging paulit-ulit sa kanyang tainga ay, Paolo, hindi nagtagumpay, pumanaw na. Pumanaw na. Anong ibig sabihin ng pumanaw na? Sinabi niyang patay na si Paolo. Naramdaman ni Althea na parang binagyo ang kanyang ulo. Halos madurage ang kanyang internal organs. Imposible. Hinding-hindi. Parang nabaliw. Sumugod siya. Hinawakan ang kwelyo ng doktor. Ang kanyang mga mata ay namumula. Parang may lalabas ng dugo. Anong sabi mo? Pumanaw na si Paolo. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Natakot ang doktor sa kanyang reaksyon at paulit-ulit na humihingi ng tawad. Sorry po, Madam Althea. Ginawa na po namin ang lahat. Kalma lang po. Halos wala na siya sa sarili. Paolo, gusto kong makita si Paolo sa harap ko ngayon din. Malinaw na nangako ka noong operasyon na magiging ligtas siya. Bakit mo ako niloko? Bakit? Kung may mangyari kay Paolo, palilibingin ko ang buong ospital na ito. Pagkasabi nyon, itinulak niya ang mga tao at sumugod papasok sa operating room. Sa malamig na operating room, nakakasilaw ang puting ilaw. Naka-arko sa isang sulok ang mga doktor at nurse. Nanginginig sila sa tindi ng galit ni Althea. Hindi rin nila akalain na magiging failed ang operasyon na ito. At lalong hindi nila akalain na ang taong karaniwang hindi niya pinapansin ay magiging sanhi ng kanyang ganoong tinding galit nang mabalitaan niyang pumanaw na ako. Hindi ba't sinabi niya na si Miguel Torres ang pinakamahalaga sa kanya? Bakit ngayon, tapos na ang operasyon, ni isang tingin sa kanya ay hindi niya magawa? Dahan-daang lumakad si Althea patungo sa operating bed na nakatakip ng puting tela. Napakabigat ng kanyang mga paa. Parang nabibigatan. Hindi niya kailanman inisip na darating ang araw na makikita niya ako sa ganitong kalagayan. Sa pagkakita sa katawan na natatakpan ng puting tela, iyan ay si Paolo. Hindi niya alam kung kailan pa ito naging napakahalaga sa kanya. Naalala niya pa, noong una ko siyang nakilala. Bilog ang mukha ko. At may dalawang maliit na dimples kapag ngumingiti. Isang matinding kirot ang damaloy sa kanyang puso. Na halos mabasak ito. Sa kanyang isipan. Isang pangungusap lang ang paulit-ulit na nag-echo. Pumanaw na si Paolo. Ang dambuhalang bato sa kanyang dibdib. Sa wakas, ay hindi na niya kinaya. Niyakap niya ang kanyang dibdib. Umubo ng isang lagok ng dugo. At nawalan ng malay. Samantala, sa ibang mundo, dahan-dahan akong nagigising. Parang dumaan ako sa isang napakahabang panaginip. Sa panaginip, nawala ko ang pinakamamahal ko. At nanatili ako sa tabi ng ibang babae sa loob ng 5 taon. Napakahaba ng 5 taon na iyon. Masyadong mahaba na halos hindi ko na kinaya. Sa wakas, nang matapos ko ang misyon at tuluyan na akong bumalik sa aking mundo. Kasabay ng pagpasok ng sinag ng araw sa kwarto, tuluyan ko nang binuksan ang aking mga mata. Pinagmasdan ko ang pamilyar na kwarto. Ang puno ng nara sa labas ng bintana ay dilaw na ang mga dahon. Ang bulaklak ng narcissus sa bintana ay matagal ng tuyo. Talagang nakabalik na ako. Bahagya akong natuwa at bumaba mula sa kama. Naalala ko noong huli, sinabi sa akin ng sistema na naging matagumpay ang aking misyon. Kaya, si Sofia, nabuhay na rin. Pinag-isipan ko ito, at ang aking puso ay naglundagan sa tuwa. Halos lumabas sa aking dibdib. Dali-dali akong tumakbo palabas ng kwarto. Sumisigaw sa pangalan ni Sofia. Sofia, Sofia, nasaan ka? Sa pag-iisip na makikita ko na si Sofia. Sobrang excited ako na wala na akong ibang pinansin. Pero matagal akong naghanap, at hindi ko pa rin siya makita. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Sofia. Pero walang sumasagot. Sa pagkakita sa walang laman na kwarto. Ang aking masayang puso ay biglang nanlamig. Niloko ba ako ng sistema? O baka lahat ito ay panaginip lang? Walang sistema, at hindi na mabubuhay si Sofia. Napagod ako at bumagsak sa sahig. Hindi mapigil ang pagpatak ng luha. Bakit? Bakit ganoon ang tadhana sa akin? Panaginip lang ba talaga? Pero ang mga alaala ng 5 taon na iyon, bakit ganoon katotoo? Hindi ako makapaniwala. Pakiramdam ko. Tila hinugot ang aking kaluluwa. Kung hindi mabubuhay si Sofia, mas gugustuhin ko pang manatili sa panaginip at huwag nang magising. At least, may pag-asa pa rin akong mabuhay.
Si Sofia ang tanging pamilya ko. Nagkakilala kami sa ampunan at magkasama kaming lumaki. Para sa akin, si Sofia ang buong mundo. Nalungkot ako na parang muli akong namatay. Hinding-hindi ko makakalimutan ang larawan ni Sofia. Duguan. Nasa aking mga bisig nang mangyari ang aksidente sa sasakyan. Kung hindi niya ako niligtas, hindi siya masasagasaan ng sasakyan. Lahat ng ito, kasalanan ko. Nakarolyo ako sa sahig. Walang kontrol sa pag-iyak. Kung hindi siya mabubuhay, bakit ako niloko ng sistema sa ganitong paraan? Natuwa ba sila sa paglalaro sa akin? Binigyan nila ako ng pag-asa. Tapos sinira nila ito ng tuluyan. Hindi ba? Kung gusto ng sistema na makita akong mamatay sa sakit, pagbibigyan ko sila. Tumayo ako mula sa sahig. Lumapit sa center table. At kinuha ang kutsilyo sa prutas. Ang ideyang ito, sa totoo lang, pinagdesisyonan ko na mula pa noong pumanaw si Sofia. Sa huling sandali lang, lumitaw ang sistema. Binigyan ako ng bagong pag-asa. Kaya pansamantala ko itong iniwan. Ngayon, oras na para sumama ako kay Sofia. Pinaikit ko ang aking mga mata. Akmang gagamit na ako ng lakas. Biglang bumukas ang pinto. Anong ginagawa mo? Narinig ko ang pamilyar na boses. At natigilan ako. Sa takot, binuksan ko ang aking mga mata at tumingin sa pinto. Sa sumunod na sandali, nahulog ang kutsilyo sa aking kamay sa sahig. Ito talaga si Sofia. Katulad pa rin siya ng 5 taon na nakalipas. Tanging ang mukha niya lang ang medyo malamig. Sinag ng araw ang tumatama sa mukha niya, na parang nababalot ng ginto. Ginagawa siyang parang isang diyosa na kara-rating lang mula sa langit. Hindi pa ako naging kasing tuwa nito. Tumakbo ako patungo sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Sofia, ikaw nga, saan ka nagpunta? Alam mo ba kung gaano kita kamahal? Talagang natakot ako. Natakot ako na hindi ka na makakabalik. Nang akmang magtatanong pa ako. Ang kanyang maputi at payat na kamay ay marahang itinulak ako palayo sa kanyang mga bisig. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay malumanay ngunit may distansya. Sir, sino po kayo? Bakit po kayo nasa bahay ko? Sa kabilang dako, sa ospital, nagising si Althea Montenegro nang madilim na ang langit. Nawalan siya ng malay dahil sa matinding galit. Nakadextrose na siya. Kaya wala na siyang problema. Tahimik ang ospital. Binuksan niya ang kanyang mga mata. At agad na nakita ang payat kong mukha. Agad siyang umupo at malakas na tinawag ang kanyang assistant. Nasaan si Paulo? Dalhin mo ako kay Paulo. Nagmamadali na lumapit ang assistant. At walang magawa kundi mag-alaw. Madam Althea, wala na po talaga si Sir Paulo. Malamig na ngumiti si Althea. Ang kanyang malalim na mga mata ay puno ng kahulugan. Kung manggahas ka pa ulit magsabi ng kung ano-ano sa akin. Umalis ka na. Pagkasabi nyon, hinawi niya ang kumot. Akmang bababa na sa kama. Naglakas loob ang assistant na lumapit at pigilan siya. Madam Althea, tanggapin niyo na po ang katotohanan. Pumanaw na po si Sir Paulo. Pumanaw po siya habang inooperahan para sa heart donation. Hindi na po siya na-revive. Madam Althea, ano po ba talaga ang nangyari? Dapat pinaghandaan nyo na po ito sa simula pa lang. Tsaka, ang pinakamahalagang tao sa puso nyo, si Sir Miguel, ligtas na po siya. Hindi pa po ba iyon sapat? Napaisip si Althea. Tama, anong ginagawa niya? Hindi ba't lahat ng ito ay inaasahan na niya? Kahit gaano pa sabihin ng doktor na advance ang operasyon. Iyon ay paglipat ng pinakamahalagang organ sa katawan. Isang buhay na tao na kailangang umasa sa makina para mabuhay, nilalaro na rin niya ang kanyang sariling buhay. Hindi ba? Kaya, lahat ng pagkakamaling ito ay hindi kasalanan ng ospital o ng mga doktor. Siya mismo, dahil kay Miguel Torres. Pinilit niya akong magbigay ng puso. Siya mismo, nangako siyang pakakasalan ako. Tapos sa huling sandali ay binawi niya. Ginawa akong tuluyang mawalan ng pag-asa. Siya mismo ang may kasalanan kay Paulo. May iba pa na dapat managot. Napagod. Humiga siya sa kama. Bigla niyang naaalala ang regalo na ibinigay ko sa kanya bago ako pumasok sa operating room. Iyon ang sorpresa ko para sa kanya. Hindi pa niya iyon nabuksan. Sa pagkaalala niyon, agad niyang inutusan ng assistant na dalhin ang kahon sa kanya. Sabik niyang binuksan ang kahon. Pero hindi niya inasahan na isang voice recorder lang ang laman nito. Nanginginig niyang kinuha ang voice recorder. Nanginginig ang buong katawan. Baka iyon ang huling mensahe na iniwan ko para sa kanya. Sa pag-iisip sa boses ko,
Hindi niya napigilan ang sakit. Pagkatapos maghanda ng matagal, sa wakas ay pinindot niya ang play button. Recording nagsimula. Miguel, grabe talaga pagmamahal sa iyo ni Althea. Ganyang kamahal na Pulse Ares. Basta binigay lang. Kapag umiyak ka, naawa siya at halos ibigay na rin niya ang sarili niyang buhay para sa iyo. Oo nga, dati. Sabi mo parang ate lang at umalis pa kasama ang ex-girlfriend mo. Nung narinig ng ex mo na may sakit ka sa puso, tumakbo agad palayo. Si Althea lang ang hindi ka iniwan. Ngayon, marami na siyang ginawa para sa iyo. Kahit batong puso, lalambot na. Hindi mo na talaga siya ituturing na ate lang. Ha, akala mo hindi mo ako maloloko. Parang ate lang. Palusot lang iyon. Gusto ng tao ang hindi nila makuha. Kung hindi ko gagawin iyon, paano ako magiging parang buwan na malayo para sa kanya? Basta pinapaasa ko siya. Mamahalin niya ako palagi. Mas maganda iyon kaysa sa maging kasama niya araw-araw. Oo naman. Sino pa ba ang makakatalo kay Althea sa mundong ito? Ang babaeng iyon ay gamit lang para mapagseselo si Althea. Tingnan mo. Ilang taon na si Althea nagdurusa at naghahabol sa akin. Hindi ba? Ang galing mo talaga, Miguel. Pero, Miguel, huwag mo naman sobrahan ang paglalaro. Narinig ko na, dahil sa puso mo. Malapit nang magpakasal si Althea sa gunggong na si Paulo na iyon. Kung magpakasal sila, mawawala lahat ng plano mo. Kumpiyansang sinabi ni Miguel, may paraan ako para dyan. Tsaka, walang pakialam si Althea sa gunggong na iyon. Ilang araw pa lang ang nakakaraan. Sinadya kong sampalan ang sarili ko ng 3 beses. Pinagsasampal niya pabalik ang gunggong na iyon ng 30 beses. Ngayon, itinapon ko ang Pulse Ares sa dagat. Wala siyang pag-aalinlangang itinulak siya sa tubig. Siguro hanggang ngayon hindi pa nakakaahon. Marami pa akong paraan para pahirapan siya. Maniwala kayo sa akin. Hinding-hindi ko sila papayag ang magpakasal. Ang boses ni Miguel Torres, sa sandaling iyon, ay tunog na hindi pamilyar. Paulit-ulit na pinakinggan ni Althea ang recording. Mahigpit na hawak ang voice recorder hanggang mamuti ang mga buko ng kanyang daliri. Nakakatawa. Sobrang nakakatawa. Lahat pala ay plano niya. Para lang maging tuluyan siyang mawalan ng pag-asa para sa iba at manatili sa kanya. Nagawa niya ang mga bagay na iyon. Hindi niya ba alam na sa tindi ng pagmamahal ni Althea para sa kanya sa simula pa lang? Sapat na iyon para mahalin at alagaan siya habang buhay. Hindi niya ba alam kung gaano nagdurusa si Althea pagkatapos siyang iwanan at umalis sa ibang bansa? Kung ganoon, sa paningin ni Miguel, hindi talaga mahalaga si Althea. Ang tanga niya talaga na pinaniwalaan niya si Miguel. Naalala niya, noon, dahil kay Miguel, pinasampal niya ng 30 beses si Paulo. At noong gabing iyon, hindi niya pinansin ang panganib sa buhay niya. Hinayaan niyang lumubog siya sa dagat sa loob ng 3 oras. Anong klaseng kriminal siya? Anong klaseng demonyo na kayang gawin ang mga bagay na iyon sa kanya? Halos mabaliw si Althea. Mas lalo siyang nasaktan nang maalala niya si Paulo. Si Paulo, na laging hindi naintindihan, laging naapi, pero kailanman ay walang reklamo. Walang hiya, tunay na walang hiya. Mahigpit na kinuyam ni Althea ang kanyang kamay. At malakas na sinuntok ang pader sa harap niya. Agad na damaloy ang sariwang dugo sa puting pader. Pero kahit ganoon, parang hindi niya naramdaman ang sakit. Paulit-ulit niya itong sinuntok, sunod-sunod. Diyos ko! Sana bumalik na lang ang panahon. Sigurado siya, hinding-hindi na niya papayagan na mangyari ang mga ganitong bagay ulit. Pero huli na ang lahat. Pagkatapos makabalik mula sa ospital, parang nawala sa sarili si Althea. Nakita niya ang katulong na nililinis ang mga gamit na iniwan ko. At doon lang siya natauhan. Tumigil kayo. Sino ang nagsabi sa inyo na galawin ang mga gamit niya? Natakot ang katulong at agad na ibinalik ang mga gamit sa dati nitong pwesto. Si Sir Miguel po ang tumawag at nagsabi na pumanaw na si Sir Paulo. Hindi raw po maganda na may gamit ng patay sa bahay. Kaya pinapalinis po niya. Ang malamig na mga mata ni Althea ay dumaan sa kanila na parang isang matalim na talem. Hindi pa niya pagmamay-ari ang bahay na ito. Mula ngayon, kung walang utos mula sa akin, walang sino man ang pwedeng gumalaw sa mga gamit ni Paulo. Naintindihan niyo? Tumango ang lahat. Pagkaalis ng mga katulong, nag-isa si Althea na pumasok sa kwarto ko. Ito ang kwarto na inihanda para sa akin pagkatapos niyang magdesisyong pakakasalan ako. Dahil nagmamadali ang paghahanda,
O siguro hindi lang talaga pinag-isipan. Napakasimple ng ayos sa kwarto. Sa totoo lang, ilang araw lang naman ako dito. Kaya wala rin akong masyadong damit. Umupo si Althea sa kama ko. Sumasakit ang kanyang puso. Hindi niya mapigilan na maalala ang mga sandali na magkasama kami. 5 taon. Napakahaba pala niyan. Matagal na akong naging bahagi ng buhay niya. Naging isang mahalagang parte. Siya lang ang naging masyadong mabagal mag-react. Kaya nawala niya ako ng ganoon. Sa mga sumunod na araw, palagi siyang nakakulong sa kwarto ko. Ayaw lumabas. Kahit sino ang maghanap sa kanya. Ayaw niya makipagkita. Tinatawagan siya ng kanyang mga kaibigan ng ilang beses. Pero hindi niya pinapansin. At ang pinaka nag-aalala, si Miguel Torres, mula nang matapos ang operasyon. Ni minsan ay hindi pa siya binisita ni Althea. Napaka-abnormal nito. Dapat malaman niya na noon. Kahit simpleng sipon lang, nag-aalala na siya. Palagi siyang nasa tabi niya. Ngayon, dumaan siya sa malaking operasyon. Pero hindi man lang siya binisita. Bakit ganoon? Hindi maintindihan ni Miguel Torres. Gusto niyang tawagan siya. Pero hindi niya sinasagot. Sa ganitong kalagayan, medyo hindi na siya mapakali. Baka may nalaman na siya. Sa pag-iisip niyon, sinubukan niyang kalmayan ang sarili. Kung totoo nga na nalaman na niya ang katotohanan, ano ang gagawin niya para mapabalik siya? Minahal niya siya ng napakaraming taon. Hindi sigurado na madali lang magbago ang damdamin niya. Pero kung totoo nga na nagbago na ang damdamin niya, kung hindi, bakit hindi siya bumisita sa kanya ng ganito katagal? Ayos lang. Ano man ang nagawa kong mali. Basta magsabi ako ng matamis na salita. Papatawarin niya ako. Noon pa man. Ganito na. Sigurado. Ganito rin ngayon. Sa pag-iisip niyon, nagdesisyon siyang puntahan si Althea sa bahay nila. Sa pagkakataong ito, talagang nataranta na siya. Tumigil ang kotse sa harap ng gate ng bahay ng mga Montenegro. Dali-dali siyang bumaba ng kotse. Hindi pa nakakabati ang katulong. Dir-diretso na siya paakyat ng hagdan. Ate Althea, nasaan ka? Bakit hindi mo ako binisita? Sumigaw siya sa buong mansion. Pero hindi niya pa rin makita si Althea. Sa wakas, sa paggabay ng isa pang katulong, nakarating siya sa harap ng kwarto ko. Sa pag-iisip sa akin, biglang nakaramdam ng kirot ang puso ni Miguel. Tama, ang pusong tumitibok sa kanyang dibdib ngayon ay puso ko. Hindi nakakapagtaka na pag naaalala niya ako. Hindi niya mapigilan ang panginginig. Kumatok siya sa pinto, pero walang sumasagot. Sa mga nakaraang taon, palagi siyang minamahal ni Althea. Hindi pa siya naranasan na ganoon siyang malamigan. Medyo hindi siya nasisiyahan. Kumatok siya ng mas malakas. Ate Althea, buksan mo ang pinto. Alam kong nandyan ka. Bakit ayaw mo akong harapin? Ano ba talaga ang nangyayari? Dahil ba nangyari ang aksidente kay Paulo? Gusto mo na isisi sa akin ang lahat? Alam kong nasasaktan ka dahil namatay si Paulo. Pero hindi natin iyon kasalanan. Kasalanan iyon ng doktor. Hindi pa niya natapos ang sinasabi. Bumukas na ang pinto. Ang hangin sa paligid ay malamig na malamig. Parang yelo. Ang mukha ni Althea ay mas nakakatakot pa. Sapat na, Miguel. Hindi kailanman inisip ni Miguel Torres na darating ang araw na kakausapin siya ni Althea ng ganito ka-striktong tono. Ang lamig at kawalan ng pakialam na ito. Hindi pa niya nakita kailanman. Ang malamig na mga mata niya ay nagpatulala kay Miguel. Bago siya nakabawi, nanginginig siyang lumapit. Akmang hahawakan ang kamay niya. Pero agad niyang malakas na tinabig ito. Tumama ang kamay ni Miguel sa pader. Masakit, hanggang hindi niya napigilan ang mapasimangot. Lahat ng pasensya niya ay nawala sa sandaling iyon. Galit niyang tiningnan si Althea. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ngayon, dahil sa ibang tao, nagagalit ka na sa akin. Ate Althea, baka gusto mo na talaga si Paulo. Natigilan si Althea. Matagal bago niya na-absorb ang mga sinabi ni Miguel. Gusto ba niya si Paulo? Gusto niya ba siya? Siguro oo. Sa mga sandali na tumatakbo siya patungo sa kanya. Sa kanyang walang tigil na pag-aalaga. Sa mga oras na handa siyang isuko ang lahat ng dignidad para sa kanya, minahal niya na siya. Ayaw lang niya itong aminin. Ayaw niyang tanggapin. Hanggang sa sandaling ito lang. Nasabi niya ng buo ang mga salitang iyon. Oo, matagal na akong mahal ko siya. Tumingala si Althea at muling tiningnan si Miguel Torres. Mahal ko siya. Nang marinig ni Miguel Torres ang tatlong salitang iyon, parang nakarinig siya ng pinaka-nakakatawang biro sa buong mundo.
Mapait siyang ngumiti. Hindi makapaniwala. May halong galit. Nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ka. Paanong mamahalin mo siya? Ate Althea, malinaw na ako ang mahal mo. Pagkasabi niyon, sumugod siya patungo sa kanya. Akmang yayakapin siya, pero mas mabilis siyang umaksyon. Malamig niya siyang itinulak palayo. Sapat na. Alam mo ang mga ginawa mo. Alam na alam mo. Ayokong magsalita ng masama, pero sana, mula ngayon, hinding-hindi na tayo magkita pa. Natulala siya, kinagat ang kanyang labi, at sinubukan na magtanong. Anong sinasabi mo? Hindi ko naiintindihan. Ayaw nang magsalita pa ni Althea. Direktang kinuha niya ang voice recorder at pinatugtog ang recording. Nang umalingaw-ngaw ang kanyang boses, malaki ang ipinagbago ng mukha ni Miguel Torres. Parang mababaliw. Sumugod siya. Kinuha ang voice recorder habang nagpapaliwanag. Hindi ganoon. Pakinggan mo muna ako. Pero si Althea, malinaw na ayaw nang magsayang ng oras. Malamig siyang huminga at direktang isinara ng malakas ang pinto. Sa pagtingin sa saradong pinto, umiyak si Miguel Torres na parang bata. Sumigaw siya ng parang baliw. Hindi. Niloloko mo ako. Ate Althea, ako ang gusto mo. Hindi ba? Malinaw na minahal mo ako ng napakaraming taon. Paanong magugustuhan mo siya? Parang na-realize ang kanyang problema. Muli siyang nagsimulang humingi ng tawad. Sorry. Hindi ako mabuti. Ate Althea, hindi ko dapat kayo niloko. Sobra lang akong nag-aalala sa inyo. Kaya ko naisip ang paraan na iyon. Alam mo ba kung gaano ako natatakot na mawala ka? Ate Althea, sorry. Mahal kita. Pwede ba tayong magsimula ulit? Hindi pa naranasan ni Miguel Torres ang ganitong takot. Alam niya, sa pagkakataong ito, talagang nagalit si Althea. Dati, kahit anong kalokohan ang gawin niya. Hinding-hindi siya Gina niya ni Althea. Unti-unting dumilim ang langit. Gaano pa man siya magmakaawa. Hindi lumabas si Althea para makipagkita sa kanya kahit isang beses. Para sa isang tulad niya. Kapag mahal ka niya, kaya kanyang itaas sa langit. Kapag hindi ka na niya mahal, kaya kanyang ipatapon sa impyerno. Siguro, napagod na siya sa pag-iyak. Alam na ni Miguel Torres na hindi niya siya makikita ngayon. Kaya umalis na lang siya. Sa kabilang banda, tiningnan ko si Sofia, na pamilyar at hindi pamilyar sa harap ko. Sobrang sakit ng puso ko. Parang mababaliw na. Hindi ko inasahan na si Sofia, na nabuhay muli. Ang presyo ay ang tuluyan niya akong nakalimutan. Ang taong nasa harap ko. Walang ni isang bahid ng damdamin sa kanyang mga mata para sa akin. Tanging pagiging magalang at may distansya. Hindi ako sumuko at muling nagtanong. Talaga, hindi mo ako naaalala. Ako si Paulo. Paulo mo. Napasimangot si Sofia. Matagal na nag-isip, pero umiling pa rin. Pasensya na po. Parang hindi ko po talaga kayo kilala. Naramdaman ko lang. Sumasakit ang puso ko. Paanong hindi niya ako makikilala? Lumaki kami ng magkasama mula pagkabata. Kami lang ang pamilya ng isa't isa. Nagkaroon kami ng pangako na magsasama kami habang buhay. Tumayo ako at umupo sa harap niya. Mabilis na tinulungan siyang maalala ang nakaraan. Sofia, isipin mo mabuti. Nagkakilala tayo sa ampunan. Noon, 10 taon pa lang ako. Binubuli ako ng ibang bata sa ampunan. Ikaw ang nagtanggol sa akin. Noon, gutom ako araw-araw. Ikaw din ang palihim na nag-ipon ng cookies para sa akin. Pagkatapos, nakapasa tayo sa kolehiyo at nakapagtrabaho. Magkasama pa rin tayo. Nagkaroon tayo ng pangako na magpapakasal tayo pagkatapos ng Pasko. Pagkatapos, magkasama tayo habang buhay. Lahat ng ito, hindi mo naaalala. Tiningnan ni Sofia ang lalaki na halos lumuluha sa harap niya. Hindi niya maintindihan kung bakit. Pero sumasakit ang puso niya. Sinubukan niyang maalala ang mga alaalang sinasabi niya. Pero kahit gaano pa siya sumubok, tanging puting blanko lang ang nakikita niya. Talaga bang nagkakilala sila? Pero bakit wala siyang ni isang alaala? Kahit ang aksidente sa sasakyan na sinabi niya, wala rin siyang anumang alaala doon. Ano ba talaga ang nangyayari sa lahat ng ito? Nang makita ko na hindi niya ako naaalala, pansamantala ko na itong iniwan. Basta nabuhay siya, kahit hindi niya ako maalala ngayon. Okay lang, mahaba pa ang mga araw na darating. Sasamahan ko siya. Unti-unti kong pupunan ang nawawalang mga alaala namin. Sa pag-iisip niyon, gama ng pakiramdam ko. 5 taon akong naghintay. Hindi ako natatakot maghintay ng isa pang 5 taon.
Pero, hindi ko maintindihan kung bakit. Biglang lumitaw sa isipan ko ang mukha ni Althea. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya ngayon. Baka nalaman na niya ang tungkol sa pagkawala ko. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya. Siguro, may konti siyang pagkagulo sa isipan. Sa huli, 5 taon din akong nasa tabi niya. Sa kwarto, naramdaman ni Althea na nawalan ng kulay ang lahat. Hindi niya kailanman inisip na darating ang araw na mawawala siya sa akin. At lalong hindi niya inasahan na ganoon siya masasaktan kapag nawala ako. Naramdaman niya na halos hindi na siya makahinga. Ito pala, minahal niya ako. Minahal niya ako ng ganoon kat hindi. Kung pwede lang maibalik ang panahon. Siguradong hindi na niya pipiliin ang ganoon. Gagawin niya ang lahat para maging mabuti sa akin. Gagamitin niya ang lahat ng mayroon siya para bumawi sa akin. Pero ngayon, gaano man siya mag-regret, wala nang silbi. Naalala niya ang mga sinabi ko sa kanya noon, naparito ako sa mundong ito dahil sa iyo. Ngayon, wala na ako sa kanyang mundo. Halos wala na siyang rason para mabuhay. Tiningnan niya ang madilim na langit sa labas ng bintana. 3 araw na siyang hindi kumakain at umiinom. Kaya medyo malabo na ang kanyang isipan. Hindi niya napigilan na buksan ang bintana. Malamig na hangin ang pumasok. Ginawa siyang manginig, pero parang wala siyang naramdaman. Mariin siyang lumakad papunta sa bintana. Akmang ipipikit na niya ang kanyang mga mata. Biglang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang isang boses. Welcome, Master. Ngayon, may misyon ka na. Basta matapos mo ang misyon, maaari kang manatili sa mundo ni Paulo. Gusto mo bang i-link sa system at simulan ang misyon? Ang mga hindi pamilyar na salita ay agad na nagpamulat kay Althea. Posible ba na si Paulo? Hindi talaga namatay. Nakapunta lang sa ibang mundo. Agad niyang tinanong, anong misyon? Walang emosyon na sumagot ang system. Gawing mahalin ka ni Paulo sa loob ng 3 buwan. Tuwang-tuwa si Althea. Sa kanyang puso, si Paulo, simula pa lang, mahal na siya. Ang misyon na ito, hindi ba't kasing dali lang ng pag-ikot ng kamay? Sa wakas, binigyan siya ng tadhana ng pagkakataon na makabawi sa kanya. Kaya, walang pag-aalinlangan. Sumagot siya. Sige, pumapayag ako sa misyon na ito. Nagdagdag pa ang system ng isang friendly reminder. Kung mabaygo si Master sa misyon, babalik siya sa kanyang mundo. At mawawala ang lahat ng kanyang ari-arian. Habang buhay, ni isang piso. Hindi na nag-isip pa. Pumirma na siya sa kontrata. Kung wala si Paulo, gaano man siya kay Amen ngayon? Ano pa ang silbi? Tsaka, naniniwala siya na hinding-hindi siya hahayaan ni Paulo na matalo. Ang boses ng system ay umalingaw-ngaw. System linked successfully. Starting 3-month countdown. Good luck, Master. Pagkatapos, isang nakakasilaw na liwanag ang dumating. Pumikit si Althea at tuluyan nang nawalan ng malay. Nang magising, nasa isang ganap na kakaibang mundo si Althea. Alam niya na ito ang mundo ni Paulo. Na sinabi ng system, lahat ng ito ay totoo. Hindi pa naginip, masaya siya. Hanggang sa nahilo ang kanyang isipan. Kaya hindi niya napansin kung bakit sa simula pa lang ay napunta si Paulo sa kanyang mundo. At kung paano siya nakabalik ngayon sa kanyang sariling mundo. Sa kanyang puso, iisa lang ang kanyang naisip, hanapin si Paulo. Sa tulong ng system, mabilis siyang nakarating sa baba ng bahay ko. Sa pag-iisip na malapit na niya akong makita, bigla siyang kinabahan. Parang isang dalagita na makikipagkita sa kanyang kasintahan. Hindi niya namalayan na namula ang kanyang mukha. Nakakatawa, naisip ni Althea. Kailan pa siya naging ganoon kaingat? Sa kanyang mundo, siya ang anak ng langit. Nakukuha niya ang lahat ng gusto niya. Ngayon, dahil sa akin, medyo nag-aalala siya. Tumayo siya sa baba at naghintay. Sabi ng system, ito raw ang daan na dinaraanan ni Paulo araw-araw pa uwi ng bahay. Hindi nagtagal. Nakita niya nga ang pamilyar na anino na may dalang supot ng prutas. Papunta sa kanya. Ilang araw lang ang nakalipas. Pero mukhang mas malusog na ako kaysa noon. Magaan ang aking mga hakbang. At may ngiti sa aking labi. Tila napakaganda ng aking mood. Unti-unting lumakad si Althea patungo sa akin. Hanggang sa magkaharap na kami. Siguro, hindi ako nakatingin sa daan. Kaya direkta akong nabangga sa kanya. Medyo nahihiya ako. Hawak ang ilong ko habang humihingi ng tawad. Sorry. Nahulog ang prutas sa aking kamay sa sahig.
Kailangan ko itong pulutin. Habang bumubulong. Sana hindi nabugbog. Ito pa naman ang paborito ni Sofia ngayon. Nang pulutin ko ang prutas at tumingala, nagtagpo ang aming mga mata. Sa takot, umatras ako ng ilang hakbang. Althea, bakit siya nandito? Nang makita ni Althea ang gulat sa aking mga mata. Nagulat din siya at natuwa. Sa likas na reaksyon, gusto niya akong yakapin. Paolo, ikaw nga, bago pa ako makareact, niyakap na niya ako. Sa hangin, ang pamilyar na amoy ng orange. Agad akong natauhan. Biglang nanikip ang aking dibdib. Siya nga pala. Bigla ko siyang itinulak palayo. Ang aking boses ay medyo masama. Bakit ka nandito? Halatang nasaktan si Althea sa aking reaksyon. Akala niya, matutuwa ako sa kanyang pagdating. Pero hindi niya inasahan na ganoon ang magiging reaksyon ko. Paolo, hinahanap kita. Hindi ka ba masaya? Inayos ko ang aking damit. Malamig ang aking boses. Hindi ko alam kung paano mo ako nahanap. Pero nagsimula na ako ng bagong buhay. Kaya, huwag mo na akong guluhin pa. Bakit ganito? Bakit ganoon ang reaksyon niya? Medyo hindi makapaniwala si Althea. Pero mabilis din siyang naka-recover. Noon, dahil sa ibang lalaki, kinuha niya ang puso niya. Pagkatapos, nag-regret siya. Galit pa rin siya sa kanya. Tama, galit pa rin siya. Sa pag-iisip niyon, dali-dali siyang humingi ng tawad. Pasensya na, Paolo. Lahat ng kasalanan ko noon. Ang recording na ibinigay mo sa akin. Pinakinggan ko na. Ang mga nangyari noon. Hindi kita naintindihan. Pumunta ako dito para sabihin sa iyo na. Sa totoo lang, ikaw ang laging nasa puso ko. Pwede mo ba akong patawarin? Basta patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat habang buhay para bumawi sa iyo. Paniwalaan mo ako. Pwede ba tayong magsimula ulit? Nang marinig ko ang kanyang taos-pusong paghingi ng tawad. Nakaramdam lang ako ng pagka-amused. Naiintindihan ko kung bakit siya napunta sa mundo ko. Siguro, tulad ko, nakalink din siya sa system. Kahit hindi ko alam kung ano ang misyon niya. Wala na akong interes. Nagsimula na ang aking buhay muli. Si Althea, at ang mga tao at pangyayari sa system noon, ay nakaraan na. Tsaka, hindi ko kailanman minahal si Althea. Ang pagkabuhay ni Sofia ay may kinalaman sa kanya. Ayaw kong sumobra. Nagpayo lang ako kay Althea. Tapos na tayo. Hindi kita sinisisi. Kaya hindi na kailangan pag-usapan ang pagpapatawad. Nang makita mo ang tunay na pagkatao ni Miguel Torres. Sana makita mo rin ang tunay mong kaligayahan. Pero kahit sino pa ang gusto mo, hindi ako magiging kaligayahan mo. Huminto na tayo dito. Huwag mo na akong hanapin pa. Pagkasabi niyon, binitbit ko ang supot ng prutas at umalis. Sa likod, si Althea. Nakatingin sa aking papalabas na anino. Tulala pa rin. Hindi niya maintindihan kung bakit. Sa maikling panahon, parang ibang tao na ako. Akala niya, pag nagkita kami ulit, magiging emosyonal ako tulad niya. O kaya, sisihin ko siya sa mga ginawa niya sa akin noon. Pero wala akong sinabi. Malamig. Parang hindi kami nagkakilala. Bakit ganito? Hindi maintindihan ni Althea. Nagawa na lang niyang aliwin ang sarili. Siguro. Dahil sobrang galit siya, ayaw niyang makipag-usap sa akin. Basta makahingi siya ng tawad. Siguradong babalik ang pakikitungo niya sa kanya tulad noon. Hindi ito pwedeng madaliin. Matagal na niyang naging mabuti sa akin ng 5 taon. Ngayon pa lang nagsisimula, hindi ba't may 3 buwan pa? Sa nalalabi pang 3 buwan. Siguradong mapapapayag niya ako. Pagkatapos ng paghihiwalay namin ni Althea, medyo tulala pa rin ako. Mukhang hindi pa niya alam ang layunin ko noon sa pagiging nasa tabi niya. Kung ang system mission niya ay tungkol sa akin, hindi ba't mula ngayon, palagi na siyang nasa tabi ko. Medyo nababagabag ako. Ang damdamin ko kay Althea ay komplikado. Kahit ako mismo, hindi ko masabi kung anong klaseng pakiramdam iyon. Sige, huwag na natin isipin iyan. Ang pinakamahalaga ngayon ay paano ibabalik ang alaala ni Sofia. Kinuha ko ang susi. Binuksan ang pinto, inilagay ang prutas sa mesa, at habang isinusuot ang apron, pumasok ako sa kusina. Sofia, binili ko yung paborito mong mansanas ngayon. Magluluto na ako. Magpahinga ka muna. Mamaya, pwede na tayong kumain. Pagkatapos kong magsalita, ang sumagot naman ay isang malinaw at malinis na boses ng lalaki. Hello, kasamahan ko si Sofia sa trabaho. Lumabas si Sofia.
Kailangan mong maghintay ng konti bago siya bumalik. Nagulat ako at lumingon. Bumungad sa akin ang isang mataas at gwapong figura. Mayroon siyang pinang mukha, at kapag ngumingiti, napakaningning niya. Agad siyang nagpakilala. Ako si Sian. Dahil may project kami ni Sofia na kailangan pag-usapan ngayon. Kaya pumunta ako dito kasama siya. Kung hindi ka paabala sa pagluluto ng hapunan, kakain na lang kami sa labas para mas madali ang pag-uusap. Nanigas ang ngiti sa aking mukha. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko sa sandaling iyon. Akala ko, kaya kong tanggapin na nakalimutan ako ni Sofia. Pero nang tunay na mangyari ang butterfly effect, na nagdulot ng sunod-sunod na maliliit na pangyayari, nalaman ko kung gaano kitakat ang aking pagkaselos. Dati, wala akong pakialam kung paano ako pakitunguhan ni Althea. Dahil hindi ko siya mahal. Pero ngayon, ang puso ko ay masakit. Parang piniga sa isang maasim na lemon. Napakakirot. Sa kabila nyon, kailangan ko pa ring ngumiti at sumagot. Hello. Kasama niya ako sa bahay. Ako si Paulo. Tama. Ngayon, ang aking pagkatao ay hindi na ang kanyang kasintahan, kundi kasama lang sa bahay. Sa ganitong kalagayan, wala akong karapatang magselos. Hindi nagtagal. Bumalik si Sofia. May dalang supot ng dalandan. Nauna nang nagsalita si Sian. Nandyan ka na pala. Sinabi ko na hindi mo na kailangan bilhin iyan. Okay lang kahit hindi ako kumain ng dalandan. Malumanay na ngumiti si Sofia. Okay lang naman. Okay lang talaga. Pagkasabi nyon, akmang aalis na silang dalawa. Paglabas ng pinto, napatingin si Sofia sa mga mansanas sa mesa. Bahagyang lumungkot ang kanyang mga mata. Lumingon siya sa akin. Nang makita ang pagkadismaya sa aking mukha, sandali siyang nanahimik. Bago nagsalita, iwan mo na dyan ang mga mansanas. Kakainin ko mamaya pagbalik ko. Agad akong lumingon sa kanya. Naningning ang aking mga mata. Sige, hihintayin kita. Sa huli, pinapahalagahan pa rin ni Sofia ang aking damdamin. Siya talaga, ganoon siyang kabait. Kahit unti-unti niya na akong nakalimutan. Pinapansin niya pa rin ang aking nararamdaman. Ngumiti ako at inayos ang mga mansanas. Pagkatapos, kinuha ko ang isang pakete ng instant noodles at binuksan ito para lutuin at kainin. Matagal na rin akong hindi kumakain ng instant noodles. Ito pala, basta kasama ang taong gusto mo. Kahit kumain ng instant noodles, masarap pa rin. Nang gabing iyon, bumalik si Sofia. Nakarolyo ako sa sofa sa living room. Nang makita ko siyang bumalik, tumayo ako. Masarap ba ang kainan? Tumango si Sofia. Habang nagpapalit ng sapatos, sinilip niya ang supot ng noodles sa kusina. Instant noodles lang ang kinain mo ngayong gabi. Medyo nahihiya ako. Tumango ako. Nag-isa lang ako kumain. Tsaka, matagal na rin akong hindi kumakain ng instant noodles. Masarap din naman. Umiling si Sofia. Wala siyang magawa. Bakit instant noodles lang ang kinain mo ngayong gabi? Mula ngayon, uuwi na ako gabi-gabi para kumain para hindi ka basta-basta na lang kumain. Nang marinig ko ang kanyang mga salitang puno ng pag-aalala, bigla akong namula ang mga mata. Dati, ganoon din niya ako sermonan. Sa totoo lang, 2 taon lang ang tanda niya sa akin. Pero mas mature at maranasan siya. Sa mga taon na magkasama kami, siya ang palaging nag-aalaga sa akin. Sasabihan niya akong magsuot pa ng jacket para hindi ako magkasipon. Hahanda siya ng gatas para sa akin araw-araw. Magluluto siya ng mga paborito kong pagkain araw-araw. Bago siya pumanaw, wala akong kaalam-alam sa pagluluto. Pero sa loob ng 5 taon na kasama ko si Althea, natutunan ko ang lahat ng kasanayan sa pag-aalaga. Kakaiba, naisip ko na naman si Althea. Ang pagmamahal at pagiging mahal ay isang siklo ng langit at lupa. At ang kamay ng kasalanan ang siyang nagkokontrol sa siklo na ito. Umiling ako para alisin ang kakaibang isipan na ito sa aking ulo. Kinaumagahan, pagkalabas ko ng pinto, nakita ko agad si Althea na naghihintay sa baba. Mukhang matagal na siyang naghihintay. Ang kanyang mahabang pilikmata ay may tulo pa ng hamog. Ang kanyang hitsura ay karaniwang kapansin-pansin. Mataas at may pinong mga tampok sa mukha. Sa ilalim ng apartment complex na ito. Hindi siya talaga bagay sa paligid. Nang makita niya akong lumabas, tuwang-tuwa si Althea. Dala ang almusal. Papunta sa akin. Paulo. Inabot niya ang almusal sa aking harap. Ang kanyang boses ay medyo parang nagmamakaawa. Ito lahat ang mga gusto mong kainin. Ako mismo ang bumili.
Sa pagtingin sa almusal na inabot sa harap ko. Hindi ako makangiti. Wala akong magawa kundi huminga ng malalim. Seryoso akong muling nagsalita. Sinabi ko na sa iyo. Huwag mo na akong hanapin. Bakit ayaw mong makinig? Halatang nasaktan si Althea. Mapagmataas siya noon. Bihira siyang maging ganoon ka mapagpakumbaba. Gusto ko lang naman maging mabuti sa iyo ng konti. Itinulak ko ang kamay niya. Sinabi ko na, hindi ko kailangan na maging mabuti ka sa akin. Althea, sasabihin ko ulit, hindi kita papatawarin. Dahil hindi kita kailanman sinisisi. Tapos na ang nakaraan. Nagsimula na ako ng bagong buhay. Sana ikaw din. Okay, ang aking boses ay medyo walang pasensya. Sa pagkakataong ito, kahit si Althea, naramdaman niya, medyo nahihiya siyang binawi ang kanyang kamay. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng pagkadismaya. Paolo, hindi ko naiintindihan. Pwede kang magalit sa akin. Pwede kang magalit sa akin. Pero pwede bang huwag mo akong ipagwalang bahala? Minsan mo akong minahal ng ganoon kat hindi. Bakit bigla kang naging ganoon kalamig? Hanggang sa sandaling ito, ayaw ko nang umarte pa. Seryoso ko siyang tiningnan. At bawat salita ay binigkas ko. Althea, hindi ko kailanman minahal ka. Ngayon, pwede ka nang umalis. Pagkasabi niyon, umalis ako nang hindi lumilingon. Hindi ko kailanman minahal ka. Ang mga salitang iyon ay parang bangungot na kumapit kay Althea. Hindi na niya matukoy kung ano ang totoo at ano ang peke. Imposible. Hindi pwedeng hindi niya ako mahal. Bawat araw sa loob ng 5 taon na iyon. Bawat maliit na detalye ay hindi mukhang peke. Nagsasabi siya ng galit. Sinusubukan niya kung madali akong sumuko kay Althea. Patuloy niyang hypnotize ang sarili. Sigurado. Ganito. Sigurado. Ganito. Kailangan niya siyang kausapin para linawin ang lahat. Direkta. Sa mga sumunod na araw. Palagi kong nakikita si Althea sa baba. Sinadya kong umiwas sa kanya. Kaya konti lang ang pagkakataon namin magkaharap. Hanggang sa araw ng Pasko. Hiniling ko si Sofia na kumain sa labas sa isang restaurant. Matagal ko nang inihanda ang Christmas dinner na ito. Natatakot ako na tanggihan ako ni Sofia. Kahit magalang siya sa akin ngayon. Laging may distansya siya. Nang marinig ko siyang pumayag sa aking imbitasyon. Tuwang-tuwa ako. Noon, tuwing Pasko, magkukunwari siyang si Santa Claus at maghahanda ng regalo para sa akin. Ngayon, ako naman ang gagawa ng sorpresa para sa kanya. Kaya, simula umaga pa lang, sinuot ko na ang Santa Claus costume at naghintay kay Sofia sa restaurant. Napakaganda ng atmosphere sa Christmas Eve. Puno ng saya ang buong restaurant. Nang lumabas si Sofia, hawak ko ang regalo. Tumatakbo ako papunta sa harap niya. Merry Christmas. Pagkasabi niyon, tinanggal ko ang peking bigati ko sa labi ko at inabot ang regalo sa harap niya. Buksan mo. Ako mismo ang naghanda niyan. Ngumiti si Sofia at binuksan ang kahon ng regalo. Sa loob ay isang scarf. Dahil hindi ako sanay sa pagknit, medyo baluktot ang buong scarf. Hindi masyadong maganda, pero hindi niya maintindihan kung bakit. Sa pagkakita sa scarf na ito, naramdaman ni Sofia ang pagkapamilyar at init. Ngumiti siya, isinuot ang scarf sa leeg niya. At malumanay na nagpasalamat. Salamat, napakainit ng scarf. Nang marinig ko ang kanyang tawa, naramdaman ko na mas matamis pa sa pulot. Lumingon ako. Akmang uupo na, pero hindi ko napansin ang Christmas tree sa likod ko. Bigla itong natamba, at ang direksyon ng pagkahulog ay direkta patungo kay Sofia. Sa sandaling iyon, lumitaw sa aking isipan ang larawan ni Sofia nang mangyari ang aksidente sa sasakyan noon. Ang kanyang maputlang mukha at duguan na katawan ay naging bangungot na bumabagabag sa akin sa loob ng 5 taon na nakalipas. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi ko hahayaang maulit ang trahedya. Hindi nag-iisip, sumugod ako patungo kay Sofia. Kasabay ng malakas na ingay. Bumagsak ang Christmas tree, pero walang sakit na naramdaman tulad ng aking inakala. Pinaikit ko ang aking mga mata. At matagal bago ako nakabawi. Sa wakas, malumanay akong tinulak ni Sofia. Paolo, ayos ka lang ba? Binuksan ko ang aking mga mata. Sa sandaling ito, na-realize ko lang na may nagtanggol sa akin nang bumagsak ang puno. Kaya hindi ako nasaktan. Nagkakagulo ang mga tao. Sumisigaw. Dali. Tawagan ng emergency. May nasugatan. Hindi ko alam kung delikado ang buhay niya. Pagkayuko ko, nakita ko na ang taong nakahiga sa lupa ay si Althea. Sa aking tainga,
Ang ingay ng sigawan at mga hakbang ng napakaraming tao. Tiningnan ko ang eksena sa harap ko. Nababagabag ang aking puso. Bakit siya na naman? Agad na dumating ang ambulansya. Dinala siya sa ospital. Dahil wala akong kilala sa kanya. Kailangan kong sumama sa ambulansya papunta sa ospital. Habang nasa daan, dahil nag-aalala, sumama na rin si Sofia sa ospital. Sa pasilyo, patuloy na kumikislap ang ilaw ng emergency room. Ako lang at si Sofia ang dalawang tao na naroon. Nang makita ang aking masamang mukha, si Sofia ang naunang nagtanong. Mukhang alalang-alala ka. Kaibigan mo ba siya? Umiling ako. Hindi. Sa huli, nasugatan siya dahil sa akin. Nanahimik kami ng ilang sandali. Bigla akong tumingala at tiningnan siya. Sofia, sasabihan kita ng isang kwento. Gusto mo bang pakinggan? Tumango si Sofia. Humugot ako ng malalim na hininga at nagsimulang magkwento. 5 taon na nakalipas. Nagkaroon ka ng aksidente sa sasakyan. Parang patay na rin ako. Naisip ko na sumama na lang sa iyo. Pero sa sandaling iyon, nakalink ako sa isang system. Sinabi sa akin ng system. Basta makagawa ako ng 100 bagay para sa isang tao. Makakabalik ka sa akin. Kaya, para makasama ka, walang pag-aalinlangan akong naniwala sa system. Ganoon ko nakilala si Althea. Sa loob ng 5 taon na iyon, palagi akong nasa tabi niya bilang kanyang manliligaw. Kasi, iyon lang ang paraan para hindi ako pagdudahan. Sa simula, galit na galit siya sa akin. Madalas niya akong utusan na gumawa ng simpleng bagay. Tulad ng pumunta sa bar sa hating gabi para sunduin siya. O pumila ng maaga sa umaga para bumili ng almusal. Kailangan ko pang ang aliwin ang lalaki na gusto niya. Ang mga maliliit na bagay na ito. Ginawa ko ng paulit-ulit hanggang nakalimutan ko na ang huling bagay na pinagawa niya sa akin ay ang magbigay ng puso sa lalaki na gusto niya. Sofia, alam mo ba, basta matapos ko ang 100 na gawain. Sa mundong iyon, tuluyan na akong mawawala. Kaya, kahit magbigay pa ako ng puso o hindi, mawawala na rin ako sa mundong iyon. Kung talagang kailangan ng puso ko, basta makakabalik ka, handa ako. Kaya, syempre, pumayag ako sa kahilingan niya. Pagkatapos, tulad ng inaasahan, nawala nga ako, pero nag-regret siya. Sa tingin ko, baka napahanga ko siya sa mga ginawa ko sa loob ng 5 taon na iyon. Sa huli, ang lalaking gusto niya ay hindi naman talaga mabait. Umarte lang ako, pero naniwala siya sa totoo. Sa totoo lang, medyo kaawa-awa siya. Tiningnan ako ni Sofia nang may pagkaawa sa kanyang mga mata. Sa mga taon na nakalipas, masakit ang pinagdaanan mo, hindi ba? Mapait akong ngumiti. Masakit, basta maisip ko na makikita kita ulit. Hindi na masakit. Sofia, maniwala ka ba sa mga sinabi ko? Sa tingin mo, nag-iimbento lang ako. Bahagyang huminga ng malalim si Sofia at marahang tinapak ang aking balikat. Naniniwala ako sa iyo, kahit hindi ko pa naaalala ang mga nangyari noon. Alam ko na ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Bigyan mo ako ng konting oras. Okay, mariin akong tumango. Hihintayin kita. Palagi kitang hihintayin. Biglang bumukas ang pinto ng emergency room. Itinulak ng nurse si Althea Montenegro palabas. Sino po ang pamilya ni Althea Montenegro? May konti siyang concussion sa ulo. Kailangan niyang manatili sa ospital para bantayan ng 1 gabi. Pagkatapos pasalamatan ng nurse, lumingon ako kay Sofia. Sofia, umuwi ka muna. Okay na ako dito mag-isa. May trabaho ka pa bukas. Kailangan mong magpahinga ng mabuti. Tungkol naman kay Althea, sa tingin ko, oras na para linawin ang lahat. Hindi na nagsalita pa si Sofia. Tumango na lang siya at umalis. Sa kwarto, gising na si Althea. Nang makita niya akong pumasok, dali-dali siyang umupo. Paolo, ayos ka lang ba? May nasaktan ba sa iyo? Hindi ko sinagot ang kanyang tanong. Umupo lang ako sa tabi. May kailangan akong sabihin sa iyo. Hindi ko alam kung bakit. Sa pagkakita sa aking seryosong mukha, nakaramdam si Althea ng pagkabalisa sa kanyang puso. Tulad ng noong akmang ooperahan ako at nagpaalam sa kanya. Isang palom na pangmatagalan. Umupo siya. Lumungkot ang kanyang mga mata. Sabihin mo, sa unang pagkakataon, pakiramdam ko, napakahirap maging tapat. Totoo, marami akong nagawa para sa kanya. Pero niloko ko rin siya. At binigyan ko rin siya ng puso. Pareho kaming tabla. Walang utang na loob ang isa't isa. Ngayon, dumating siya para iligtas ako.
Para lang maging utang na loob ko sa kanya. Ayaw ko ng ganito. Noon, kusang loob akong gumawa ng 100 na gawain para sa kanya. Kaya hindi niya kailangan humingi ng tawad sa akin. Matapos mag-isip, nagsalita na rin ako. Althea, hindi kita kailanman minahal. Nilapitan kita dahil sa ibang babae. Sa sandaling natapos ko ang mga salitang iyon, nagbago agad ang mukha ni Althea. Ang lungkot sa kanyang noo ay mabilis na kumalat na parang nagbubukol na mga baging. Nagsisinungaling ka, Paolo. Nagsisinungaling ka. Hindi ba? Sinadya mong imbento ang kasinungalingan na ito. Hindi ako naniniwala. Ni isang salita. Hindi ako naniniwala. Hindi ko pinansin siya. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. 5 taon na nakalipas. Ang kasintahan ko ay naaksidente sa sasakyan para lang iligtas ako. Pagkatapos niyang pumanaw, parang patay na rin ako. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang system. Binigyan ako ng misyon. Basta makagawa ako ng 100 na gawain para sa isang babae. Mabubuhay muli ang kasintahan ko. Ang babae na iyon ay ikaw. Isipin mo mabuti. Hindi ba't napakakaiba ng aking paglitaw? Bago noon, wala tayong komunikasyon. Bigla akong lumitaw sa pinakamahina mong sandali. Para hindi pagdudahan, kailangan kong gamitin ang dahilan na gusto kita bilang palusot. Hindi mo ba na-realize? Bawat beses na sinasabi kong mahal kita, wala akong ni isang damdamin. Noong nahimatay ako, ang pangalan na tinawag ko ay Sofia. Siya ang taong mahal ko. Ang dahilan kung bakit buong lakas akong sumagip sa iyo ay dahil kung mawala ka, hindi matatapos ang misyon ko. Noong araw na iyon, akala mo birthday mo. Pero sa totoo lang, birthday iyon ni Sofia. Kaya ang mga pagkain sa mesa ay mga paborito ni Sofia. Ang dahilan kung bakit iniwan ko ang recording para sa iyo ay dahil naawa ako sa iyo. Ayaw kong maloko ka pa ni Miguel Torres. Iyon din ang konting paghihiganti ko. Sa huli, siya ang dahilan kung bakit ako binugbog at nilubog sa tubig dagat. At alam mo ba, naging matagumpay ang mission ko sa mundong iyon. Kaya nakabalik na ako sa aking mundo. At ako sa mundong iyon ay hindi na mag-e-exist. Kaya, ang puso ko, hindi rin magtatagal. Ang taong talagang kailangan ng artipisyal na puso ay si Miguel Torres. Pagbalik niya, dali-dali siyang paoperahan. Kung hindi, posibleng nasa panganib ang kanyang buhay. Hanggang dito, dapat naintindihan mo na. Sinabi ko na wala akong galit. At dahil wala tayong relasyon, nilapitan kita at tinanggap ang misyon, lahat ng iyon ay kusang loob ko. Kaya, hindi kita kailanman sinisisi. Hindi mo rin kailangan masyadong alalahanin o pagsisihan. Dahil, kahit mabuti ka o hindi sa akin, wala akong pakialam. Ang taong mahal ko, hindi kailanman ikaw. Dahil hindi kita mahal, kaya ko tiniis na maging mabuti ka sa ibang lalaki. Dahil hindi kita mahal, hindi ko kailangan na pakakasalan mo ako. Dahil hindi kita mahal, hindi ako kailanman nagseselos o naiinggit. Alam mo na ang mga sinabi ko ay totoo. Dahil nakalink ka rin sa system. Hindi ba? Baka ang mission mo ay mapatawad mo ako. Kung totoo iyan, pinatawad na kita. Maaari ka nang umuwi. Marami akong sinabi. Hanggang sa hindi na nakasingit si Althea ng salita. Nang marinig niya ang lahat ng sinabi ko, na-realize niya na wala siyang rason para mag-robot. Sa totoo lang, sa sandaling natamba ang Christmas tree sa restaurant, nalaman na niya ang lahat. Nakakatawa. Sa simula, gusto niya akong bigyan ng sorpresa. Pero hindi niya inasahan na makikita niya mismo ang tindi ng damdamin ko para sa ibang babae. Hindi pa niya ako nakitang ganoon ka-determined. Ang ngiti ko, para sa ibang babae. Ito ang halos nagpamaliw sa kanya. Pagkatapos, ang biglaang aksidente. Hindi niya inasahan na handa akong isakripisyo ang aking buhay para sa ibang babae. Ang kaibahan, sa pagkakataong ito, ang mga mata ko na nakatingin sa babae na iyon ay puno ng pag-aalala. Ito pala, mula simula hanggang wakas, isa lang akong biro, ang tinatawag na pag-ibig na kanyang inimagine, ay isang tool lang para buhayin muli ang ibang babae. Hindi nakakapagtaka, bakit ang mga mata ko, kahit puno ng pag-ibig, palagi niyang naramdaman na parang nakatingin ako sa kanya pero nakikita ang iba. Hanggang sa sandaling ito lang, sa wakas ay naintindihan niya ang sinabi ko. Naparito ako sa mundong ito dahil sa iyo. Nakakatawa, sobrang nakakatawa. At siya, hindi niya alam kung dapat siyang malungkot o magalit. Laging niyang akala, iba ang sinasabi ko sa nasa puso ko.
Hanggang sa lumabas ang katotohanan sa harap niya. Naniwala lang siya na ang kanyang misyon ay hindi humingi ng tawad, kundi humingi ng pagmamahal ko. Hindi siya nagsalita. Tumayo ako. Sabi ng doktor, wala kang malaking problema. Kailangan lang bantayan ng isang gabi. Bukas, pupunta ako para sa discharge papers mo. Uuwi muna ako. Pagkasabi niyon, umalis ako. Sa tingin ko, pagkatapos ng mga sinabi ko ngayong gabi, dapat naintindihan na niya. Kinaumagahan, dinala ko ang almusal sa ospital. Pagkarating ko, tapos na si Althea mag-ayos ng kanyang mga gamit. Nakatayo siya sa pinto naghihintay sa akin. Nang makita niya akong lumabas, ngumiti siya at bumati. Tapos na ang proseso. Kahit hindi parehong mundo, pareho lang ang basic procedure. Tiningnan ko si Althea sa harap ko. Parang ibang tao na siya. Medyo nagdududa ako. Isang gabi lang. Paano siya naging ganito kakalma? Nang makita niya ang pagdududa ko, kusang loob siyang nagpaliwanag. Napag-isipan ko na. Noon, nagpupumilit ako dahil akala ko, ganoon mo ako kamahal. Tapos hindi ako naging mabuti sa iyo. Ngayon, nilinaw na natin ang lahat. Wala na akong pagsisihan. Tsaka, tama ang sinabi mo. Ang mission ko ay mapatawad mo ako. Ngayon, pinatawad mo na ako. Pwede na akong umuwi kahit kailan. Bago ako umuwi, pwede mo ba akong samahan ng 3 araw? Huwag kang mag-alala. Wala akong anumang unreasonable request. Gusto ko lang kumain kasama ka. Tingnan ang tanawin. Tapos uuwi na ako. Hindi na kita guguluhin pa. Sandali akong nag-alinlangan. Sa huli, tumango pa rin ako. Kahit si Althea, hindi niya inasahan na ang tunay na pagmamahal sa isang tao ay pagtanggap. Kahit alam niya na niloko ko siya, hindi pa rin niya ako kayang kamuhian. Ang mga nakaraan, kahit anong mangyari, taos-puso akong naglaan para sa kanya. Ang damdamin, hindi basta-basta may switch na pwedeng i-on at off. Isipin na lang natin na lahat ito ay pinakamagandang plano ng tadhana. Sa sumunod na 3 araw, napakadetalyado ng plano namin. Dadalhin ko siya sa amusement park. At sa gabi, manunood kami ng fireworks doon. Magluluto ako para sa kanya. Dadalhin ko siya kumain ng street food. Bibigyan ko siya ng regalo. Tapos formal na akong magpapalam sa kanya. Pagkatapos gawin ang plano, sinimulan na namin itong gawin. Maraming taon akong nakatira dito. Pero bihirang-bihira akong pumunta sa amusement park. Noong bata pa kami, wala kaming pera. Nang lumaki kami at nagkaroon ng pera, hindi na kasing lakas ang loob namin tulad noong bata pa kami. Bago kami pumunta sa amusement park, sinadya ko pang tanungin si Sofia. Sofia, gusto mo bang sumama sa amin? Malumanay na umiling si Sofia. Hindi na kailangan. Basta, kapag gusto niyang makasama ka sa huling 3 araw na ito, alagaan mo siya ng mabuti. Nang makita ang kanyang kagandahang loob, medyo hindi naging komportable ang pakiramdam ko. Kung maibalik niya ang kanyang alaala, siguradong magiging selos siya at susunod sa akin. Hindi na ako nagsalita pa. Nagpalit ako ng damit at lumabas. Sa daan, napakaraming tumitingin sa amin. Talagang, dahil sa ganda ni Althea, napakaraming binata ang laging nakatingin sa amin. Malinaw na inakala nila na kami ay magkasintahan. Si Althea naman, kalma lang. May mga taong hindi ako napapansin. Tumatakbo papunta sa kanya at humihingi ng contact number niya. Nahihiya pa nga siya. Itinuro niya ako na hindi kalayuan. Pasensya na po, may boyfriend na po ako. Ang mga binata na nasa harap niya ay karaniwang nagpapakita ng pagkadismaya bago umalis. Pagbalik ni Paulo, si Althea ay kalma pa rin. Hindi ko na rin alam kung anong sasabihin. Sa huli, 3 araw na lang naman. Hayaan na. Nang dumilim, nagpaputok ng fireworks ang amusement park. Tumayo ang 2 tao sa gitna ng maraming tao. Naghihintay sa pagputok ng fireworks. Lumingon si Althea sa akin. Ang kanyang mga mata ay malalim. Paulo, kung ngayon, bibigyan ka ng isang hiling. Anong hihilingin mo? Tumingala ako sa langit, bahagyang ngumiti. Sana, habang buhay kaming magkasama ni Sofia. Sa mga mata ni Althea, dumaan ang pagkadismaya. Tapos ngumiti siya at tumingala sa langit. Ang hiling ko ay sana matupad ang lahat ng hiling ni Paulo. Pagkatapos niyang magsalita, biglang sumiklab ang fireworks. Ginawang kasing liwanag ng araw ang gabi. Napakaganda ng fireworks sa kalangitan. Nakakaakit. Sinulyapan ko si Althea sa tabi.
Naramdaman ko na medyo nanginginig ang kanyang dibdib. Ibinaling ko ang aking tingin sa napakagandang firework sa langit. Isang araw, ayon sa kahilingan ni Althea, ako mismo ang nagluto ng hapagkainan na puno ng pagkain. Ang taong pinaka-choosy sa pagkain. Bihirang-bihira sa araw-araw, ngayon ay hindi mapigilan ang pagpuri. Si Sofia naman, sa tabi, tumikim lang ng konti, tapos bumalik sa kwarto. Mukhang sinadya niya na bigyan kami ng privacy. Medyo wala akong magawa, pero naintindihan ko na hindi ko siya mapapabalik agad tulad ng dati. Pagkatapos kumain, ibinaba ni Althea ang chopsticks. Nakangiti ako ngayon dahil nakakain ako ng luto mo. Hindi na kailangan kumain ng iba't ibang street food. Minsan, naiinggit talaga ako kay Sofia. Sa totoo lang, mas naiinggit ako sa sarili ko noon. Hindi lang isang beses akong nagluto para sa kanya. Pero sa huli, tahimik lang niya pinatapon sa basura ang lahat ng pagkain. Ngayon, pagsisihan niya. Pero huli na, wala nang gamot sa pagsisisi sa mundo. Ngayon, natikman niya ang luto ko. Wala na siyang anumang pagsisihan. Sa huling araw, gusto niyang formal na magpaalam sa akin. Nagkasundo kami na magkita sa tabing ilog sa Center Park. Taglamig ngayon. Konti lang ang mga taong naglalakad sa tabing ilog. Ilang swan lang ang lumalangoy. Hinagis ko sa swan ang tinapay na hawak ko. Nagtuwaan ang mga swan. Nakatayo si Althea. Hindi kalayuan. Nakatingin sa eksenang ito. Nasisiyahan. Kung makikita niya ito araw-araw. Sana ganito na lang. Sayang. Lahat ito ay isang ilusyon lamang. Bawat minuto, bawat oras, ay dumadaan. Ibig sabihin, malapit na rin siyang umalis. Hayaan na natin siyang magpakasawa sa huling sandali. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. At niyakap ako ng mahigpit. Biglang bumaho sa ilong ko ang amoy ng orange cologne. Ang una kong reaksyon ay itulak siya palayo. Ang yakap na ito ay medyo hindi komportable para sa akin. Ayaw ko na siyang saktan pa. Gusto ko na lang mabilis na makatakas. Sa gitna ng aking pagkabalisa, biglang may dalawang kamay sa aking balikat. Hinugot ako palabas mula sa yakap ni Althea. Gulat akong lumingon. Nagtagpo ang aking mga mata sa malumanay na mga mata ni Sofia. Ang babaeng bihirang magpakita ng pagkamay-ari. Ginamit niya ang lakas niya para hilahin ako sa likod niya. Madam Althea, maging maayos po kayo. Siya, na karaniwang malumanay. Bihirang magkaroon ng ganitong lakas. Sa pagtingin sa hitsura ng babae sa harap ko, halos maiyak ako sa tuwa. Sofia, naalala mo na ang lahat. Hindi ba? Dahan-daang lumingon si Sofia. Idineklara ang kanyang pagmamay-ari habang hinihila ako sa tabi niya. Oo, naalala ko na ang lahat. Pakiramdam ko, ito ang pinakamagandang pangungusap na narinig ko sa buong buhay ko. Wala nang iba pa ang makapagpapaligaya sa akin ngayon. Mahigpit kong niyakap ang kanyang baywang. Hinayaan ko na damaloy ang aking luha. Sa likod ng dalawang tao na magkayakap. Ang nag-iisang anino ni Althea. Natupad na ang hiling niya. Hindi ba? Ang gusto niyang makita ay si Paulo na masaya. Kahit ang taong nagbibigay ng kaligayahan sa kanya ay hindi siya. Kaya, ano pa ang dapat niyang ikalungkot? Hindi niya sinabi sa kanya ang totoo. Ang kanyang misyon ay hindi kailanman simple lang na humingi ng tawad. Pero hindi na iyon mahalaga. Ngayon, alam na niya na masaya siya sa ibang mundo. Nasiyahan na siya. Nang mapansin ko na nakatayo pa rin si Althea sa likod. Doon lang ako nakareact at nagpaalam sa kanya. Malapit ka na sigurong umuwi. Hindi ba? Taos puso kong hiniling na maging masaya siya sa mga darating na araw. Bahagyang ngumiti si Althea. Puno ng damdamin ang kanyang mga mata. Taos puso rin kitang binabati na maging masaya. Sa kanyang tainga. Umalingaw-ngaw ang mechanical voice ng system. Welcome, Master. Naging failed ang iyong mission. Agad kang aalis sa mundong ito at mawawala ang lahat ng iyong ari-arian. Mabilis. Lumabo ang kanyang paningin. Tapos nawalan siya ng malay. Sa tabi ng ilog, si Paulo at Sofia, nakatingin sa kanyang pagkawala, magkayakap ng buong damdamin. Napakabuti. Naalala mo na ang lahat. Alam mo ba kung gaano ako natakot? Ngumiti si Sofia, at hinaplos ang aking ulo. Kung ganoon, alam mo ba na mas natakot pa ako? Si Althea, napakakakilakilabot na kalaban. Tumawa ako. Ito pala, marunong ka rin matakot. Akala ko, ako lang ang natatakot. Buong pagmamahal ko siyang niyakap. Paano mangyayari iyon? Sinabi ko na,
Kahit hindi ko naaalala ang nakaraan natin. Alam ko na ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Mariin akong tumango. Mula ngayon, hindi na tayo matatakot pa. Uwi na tayo. Tumayo si Sofia. At malumanay akong hinalikan sa labi. Sige, uwi na tayo.